Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 641 hanggang 650. Kabanata 641 Falling from the Sky sa lungguhit isa. Kung sasabihin ng isa, na hindi pa alam ni Alonso Dragon kung ano ang hitsura ng isang makalangit na paglusong. Tapos ngayon, maswerte siyang nasaksihan ito. Nakita niya ang isang figure na lumundag na may maliksi na paggalaw. Kasunod nito, bumagsak ang figure sa isang malaking puno. Tuldok, bilis, dali, dalhin mo ako sa loob. Takot na takot si Alonso Dragon, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malaking punong iyon. Ang ganitong mataas na pagkahulog ay tiyak na nakamamatay. Kung hindi man iyon makakapatay, tao pa ba iyon? Pero himalang hindi pa talaga namatay si Julius Reed. Sa gitna ng kakahuyan, isang lalaking may espada ang lumakad ng mabigat patungo sa bahay na ladrilyo. Ang kanyang katawan ay naglabas ng isang mamamatay tao na aura. Ang eksenang ito ay nagpalamig sa mga tinak ng lahat sa loob. Si Rebecca Brown, sa determinasyon, ay sumugod sa pasukan at kinaladkad si Alonso Dragon na parang kaladkarin ng isang patay na aso. Siya ay pagkatapos ng lahat, isang pinagkakatiwalaang tagasunod ni Fabian Percival. Ang iwan siyang mamatay ay mag-aanyaya ng hindi gustong pagpuna. Damn it! Anong klaseng halimaw ito? Ang pag-iisip pa lang ng eksenang nasaksihan ay nagulo na ang isipan ni Alonso Dragon. At ang kanyang mga empleyado, na nahaharap sa isang masaker sa labas, ay halos namatay o nasugatan. Anong gagawin? Si Alonso Dragon, nang wala ang kanyang wheelchair, ay ganap na na-disable ang kanyang mga paa. Ngayon, ang tanging magagawa niya ay sumandal sa ilalim ng upuan ni Kela Radcliffe, pinagmamasdan ang labas ng may takot at kawalan ng magawa. Lumaban ang kanyang mga empleyado, ngunit bago si Julius Reed, para silang nagsisibak ng mga gulay at naghihiwa ng melon, walang kahirap-hirap. Paano ko malalaman kung ano ang gagawin? Namumutla din si Rebecca Brown, basang-basa ng pawis sa likod ang shirt niya. Hindi ba sinabi na si Julius Reed, nang walang suporta ni Aaron Jackson, ay walang naiwan kundi isang nakatagong kahon ng armas sa kanyang sarili? Kaya ano ang nangyayari ngayon? Magkano ang halaga ng naturang kapangyarihan? Huwag kang mag-alala, may hostage pa tayo. Mabilis na inilabas ni Alonso Dragon ang isang nakatagong kahon ng sandata mula sa kanyang baywang at idiniin ito sa katawan ni Kela. Basta nasa atin ang babaeng ito, makakaligtas tayo. Tama. Si Rebecca Brown ay palaging kalmado, ngunit ngayon siya ay lubos na naguguluhan. Nang marinig ang sinabi ni Alonso Dragon, gumuhit din siya ng isang hidden weapon box mula sa kanyang baywang at idiniin ito sa likod ni Kela. Ngayon, ang babaeng ito ang tanging anteng-anteng nilang kaligtasan. Hanggat si Kela ay nasa kanilang mga kamay, maaari silang mabuhay o kahit na kontra patayin si Julius Reed. Kayong mga lalaki, hulihin ang dalawang matandang geezers para sa akin. Kasabay ng pagkaway ng kanyang kamay, sumugod ang mga nasasakupan ni Rebecca, kinaladkad pareho sina Knox Ridge at Burl Radcliffe sa kanilang mga paa. Nang makita ang kanilang galit na mga aksyon, si Kela Radcliffe ay malamig na nanunuya, walang silbi, nakainom na ako ng lason bago pumunta rito at maaaring mamatay anumang sandali ngayon. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ang pahayag na ito ay nagpalamig sa likod ni Alonso Dragon. Marahas siyang tumalikod, na kinagat ang kanyang leeg para tingnan si Kela, sabihin mo ulit iyan. Kung namatay si Kela, ayon sa ugali ni Julius Reed, walang makakaligtas dito. Sabi ko, tiningnan ni Kela ang kanilang mga mukha na nataranta. Nakakatuwa, bago ako pumunta rito, nakainom na ako ng lason, at malamang sa loob ng 10 minuto o higit pa, mamamatay na ako. Nang makita ang figure ni Julius Reed sa hindi kalayuan, isang bahid ng pag-aatubili, o sa halip ay panghihinayang, ang bumalot sa kanyang puso. Sa huli, nakatakdang maghiwalay ang dalawa. Boss Brown, ano ang dapat nating gawin?
Si Alonso Dragon ay ganap na nagpanik. Nanginginig ang anit niya. Parang sisabog na ang utak niya. Galit. Hindi mapakali. Hindi ka maaaring mamatay. Kailangan mong mabuhay. Galit na naiyuyugyug ni Alonso si Kela, para siyang nawalan ng malay. Siya ang tanging pag-asa nilang mabuhay. Haha, nasabi ko na sa inyo noon, walang makakaligtas sa inyo, tapos ngayon natatakot ka na. Huli na. Si Aaron Jackson ay walang pakialam. Kahit na ang dominating tiger ay nagtuturo ngayon ng isang nakatagong kahon ng sandata sa kanyang ulo, ang kanyang mukha ay nagpapakita pa rin ng kalmadong-kalmado. Sabi ko, bakit magpanik? May naka-iron pa sa labas, tiyak na hindi mo nakakalimutan kung gaano siya kakulit. Naglabas ng sigarilyo ang dominanteng tiger sa kanyang bulsa at nanginginig habang sinisindi ito. Kahit na parang walang pakialam, nanginginig ang mga kamay niya. Maaaring malakas ang ironclad, ngunit nakita niya sa sarili niyang mga mata kung gaano ka-abnormal si Julius Reed. Kung talagang lumaban sila, hindi tiyak na mananalo ang bakal. Oo. At ang warrior na nakasuot ng armor. Sa wakas ay nakakita ng pag-asa si Rebecca Brown. Sa naruroon naman dirigmang nakasuot ng baluti, mas magaan ang pakiramdam niya. Sa wakas, lumaban si Julius Reed, pagdating sa pintuan ng brick house. Nasaan ang mandirigmang nakasuot ng sandata? Bakit hindi ko makita ang mandirigmang nakasuot ng sandata? Nakita ni Alonso Dragon kung gaano kalapit si Julius Reed sa kanya, at sa kabila ng pagtingin sa buong paligid, hindi niya makita ang nakasuot ng armor figure. Muling bumangon ang gulat sa kanyang puso. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sumigaw ng banta, Julius Reed, kung maglalakas loob kang humakbang pasulong, papatayin ko ang iyong asawa gamit ang isang nakatagong kahon ng sandata. Nakita mo, patay na siya. Malamig na itinutok ni Julius Reed ang kanyang espada kay Kela Radcliffe at biglang tumawa. Ngayon, ano pa ang maaari mong gamitin para takutin ako? Patay. Mabilis na tumalikod si Alonso Dragon at sinuri ang ilalim ng kanyang ilong, at nakitang hindi na humihinga si Kela Radcliffe. Buong katawan niya ay bumagsak, nakatali sa isang upuan, patay na patay. Ngunit mainit pa rin ang kanyang katawan. Bakit? Nasa bingit ng pagbagsak si Alonso Dragon. Bakit kailangan niyang mamatay sa sandaling ito? Sa pagkamatay ni Kela Radcliffe, tuluyang nawala ang kanyang kalasag. At si Aaron Jackson. Sa kawalan ng pag-asa, biglang naalala ni Alonso Dragon si Aaron Jackson at sinigawan ang dominating tiger, kung maglakas loob siyang pumasok sa pintong ito, buksan mo lang ang nakatagong kahon ng sandata at tapusin si Aaron Jackson. Kung tayo ay mamatay, tayong lahat ay mamamatay ng magkasama. Boss Davenport, huwag mo akong pahirapan. Nang hindi kailangan ang kanyang pagtuturo, inilagay na ni Dominating Tiger ang nakatagong kahon ng sandata sa ulo ni Aaron Jackson. Boom! Maya-maya lang, may anino na bumaba mula sa langit at bumangga kay Julius Reed. Pumalakpak, 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 napaatras si Julius Reed ng 2 hakbang. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang hindi nakikitang mandirigmang nakasuot ng sandata. Warrior na nakasuot ng armor. Patayin siya. Nang makitang lumitaw ang warrior na nakasuot ng sandata, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Alonso Dragon. Sa gayong dalubhasang naroroon, wala siyang dapat ipag-alala. Kung ang warrior na nakasuot ng armor ay lumitaw kahit kalahating minuto mamaya, maaaring lahat sila ay naging mga bangkay. Ngayon ay isang minsan sa isang buhay na pagkakataon. Para mahuli ang mga rebelde, hulihin muna ang hari. Hanggat napatay si Julius Reed, ang iba ay walang pakialam. Ikaw si Julius Reed, ang nakasuot ng armor na figure, na naka-cross-arm, ay tumingin kay Julius Reed na may hawak na espada sa isang kamay, at bakas ng pagkabigo ang sumilay sa kanyang mga mata. Ang 10,000 Mountain Alliance ay mawawasak sa iyong mga kamay maaga o huli. Alam mo ba ang 10,000 Mountain Alliance? Bahagyang kumunat ang noo ni Julius Reed. Sa katunayan, ang misteryosong babaeng iyon mula sa Five River Province ay hindi nakapagpigil pagkatapos ng lahat at sa wakas ay kumilos. Dapat ba akong lumuhad ngayon at tawagin kang iyong kabanalan? Tumawa ng malakas ang taong nakasuot ng armor, puno ng pang-aalipusta ang kanyang tono, isang kabataan lang, paano ka mag-uutos ng paggalang? Dahil alam mo ang tungkol sa 10,000 Mountain Alliance, hindi kita papatayin ngayon.
Pagkasabi noon, itinulak ni Julius Reed ang kanyang espada pasulong. Malamig na ngumiti ang warrior na nakasuot ng armor, na sinalo ang talam ng walang kamay. Slash! Sa isang matalim na tunog ng paghiwa sa himpapawid, ang dakilang arcane lanye sword ay mahigpit na napahawak sa hawak ng mandirigmang nakasuot ng sandata. Ito ang banal na pinuno na naguutos ng 10,000 tao. Ito ang nakatagong Dragon King na nagpapatakot sa hindi mabilang na mga organisasyon. Ang nakasuot ng armor ay tumawa ng malakas, umiling-iling, ikaw, kung tutuusin, masyadong mahina. Kung tutuusin, sino ang tao sa likod mo? Habang nagsasalita siya, mariing idiniin ni Julius Reed ang espada pababa. Basag. Ang dating mayabang na warrior na nakasuot ng armor ay nagbago ng husto, pagkatapos ay yumuko siya, inakbayan ang lalong pinipindot na Great Arcane Lanye Sword. Magsalita, o harapin ang kamatayan. Unti-unting pinalakas ni Julius Reed ang kanyang puwersa, at ang kutis ng warrior na nakasuot ng armor ay lalong sumama. Sa wakas, hindi na niya nakayanan pa at lumuhad sa lupa. Naging purple ang kanyang kutis. Hindi pa rin nagsasalita. Basag. Mariin na idiniin ni Julius Reed. Agad na naputol ang kanang balikat ng warrior na nakasuot ng armor. Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 642, ang tunay na taksil sa lungguhit isa. Ang warrior na nakasuot ng bakal ay nagdure ng dugo mula sa kanyang bibig, ang kanyang kamalayan ay naging medyo malabo na. Ngayon lang, para malabanan ang mapang-ipang lakas ng Grand Joe Lanyo Sword, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Kaya ngayon, ang bawat tadyang sa kanyang dibdib ay nabasag. Itong subo ng dugo, ang nakasuot ng bakal na mandirigma ay nilayon na supalan. Ngunit dahil sa lumalakas na chi sa loob ng kanyang katawan, sadyang hindi niya ito makontrol. Tuldok, hindi ka nang ahas na lumuhad nang makita ang banal na guro. Casual na ipinasok ni Julius Reed ang kanyang espada sa scabbard sa kanyang likod at malamig na tumayo sa harapan ng mandirigmang bakal. Isa ka ng itinakwil na Holy Master, anong karapatan mo para paluhod ako? Tuloy-tuloy ang paglabas ng dugo mula sa kanyang bibig ang nakasuot ng bakal, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita pa rin ng paghamak. Sa kanyang puso, tanging ang babaeng iyon mula sa 10,000 Mountain Alliance ang nararapat sa titulong Holy Master. Itinapon. Ngumisi si Julius Reed, saka biglang sinipa ang magkabilang tuhod ng bakal. Whoosh! Whoosh! Basag! Hiss! Bumagsak sa lupa ang nakasuot na bakal na mandirigma na matigas pa rin ang ulo, puno ng galit ang kanyang mga mata. At hindi gusto. Tumayo ka, hindi kita pipilitin na lumuhad. Si Julius Reed ay nakatayo sa harap ng nakasuot ng bakal habang ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran, nakangiti habang nagsasalita. Ang nakasuot ng bakal ay tumangala, ang kanyang mukha ay mamamatay tao. Gusto nga niyang tumayo, pero paano niya nadudurog ang mga tuhod niya? So, nakaluhod ka naman. Umiling si Julius Reed, yumoko, at tumingin sa nakasuot ng bakal, sabihin mo sa akin, sino ang nagpadala sa iyo? Patayin mo ako, ngunit dapat mong malaman, ang 10,000 Mountain Alliance ay nagbago na ng kamay. Hindi ka kailanman magiging banal na guro, kailanman. Galit na umungal ang nakasuot ng bakal, ang kanyang tingin ay may bahid ng kasiyahan. Mukhang hindi ka talaga susuko hanggat hindi ka nasa dulo ng kalsada. Basag. Ang kamay ni Julius Reed ay mabangis na iniunat pasulong, bumulusok sa dibdib ng nakasuot ng bakal at brutal na pinunit ang isang sirang tadyang. Ang nakasuot ng bakal ay ibinuka ng husto ang kanyang bibig, nagpakawala ng isang iyak ng paghihirap. Sakit. Walang katapusang paghihirap. Pakiramdam niya ay sisabog na siya. Pero bago pa man siya makahinga. Basag. Napunit ang pangalawang tadyang. Hiss. Napabuga ng hangin ang nakasuot ng bakal, nanginginig ang kanyang katawan na parang salon. Kung hindi lang nakadiin ang paa ni Julius Reed sa dibdib niya ay bumagsak na sa lupa ang nakasuot ng bakal, nanginginig. Ako ang tunay na hari ng 10,000 Mountain Alliance, at ikaw, bilang isang taksil, ay naglakas loob na magsalita ng may katwiran sa sarili sa harap ko. Wika ni Julius Reed, sabay hila ng mga kamay niya. Basag. Direktang nabali ang tadyang sa dibdib ng nakasuot ng bakal.
Hindi pa rin nagsasalita. Nang makitang malapit nang bumigay ang nakabakal sa kanyang harapan, casual na tinapik ni Julius Reed ang mukha ng nakasuot ng bakal gamit ang kanyang kamay na may bahid ng bakal, na nakangiti habang nagtanong, sa tingin mo, sa kapangyarihan sa likod mo, maaari mo akong pabagsakin. Julius Reed, whoosh, tawagin mo akong Holy Master. Malamig na sinuntok ni Julius Reed ang bituka na nakasuot ng bakal. Ang nakasuot ng bakal ay nagbuga ng isang subo ng dugo ngunit nanatiling hindi natinag. Tawagin mo akong Holy Master. Basag. Sa pagkakataong ito, tuluyan nang nabasag ni Julius Reed ang lahat ng tadyang sa harap ng nakasuot ng bakal. Banal. Basag. Nang hindi na nakatiis ang nakasuot ng bakal at malapit ng sumuko. Kinagat ni Julius Reed ang leeg ng nakasuot ng bakal. Too late. Kung sinong tao ang nasa likod mo, malalaman ko din sooner or later. Pagkasabi nun, tumayo si Julius Reed at tumingin sa mga tao sa loob ng brick tile house, na nanginginig na sa takot. Nasaksihan nila ng sarili nilang mga mata ang husay ng baluti ng bakal. Ngunit ngayon, maswerte silang nasaksihan ang lakas ni Julius Reed. Kahit na ang malakas na nakasuot ng bakal ay walang kapantay sa isang suntok. Mamatay ka sa sarili mong kamay, o dapat kong gawin ito. Pumasok si Julius Reed sa bahay na gawa sa ladrilyo. Huwag kang lalapit. Kung maglakas loob kang gumawa ng isa pang hakbang, bubuksan ko ang secret weapon box at papatayin ko siya. Nagtago si Rebecca Brown sa likod ni Aaron Jackson, ang secret weapon box sa kamay niya na nakatutok sa ulo ni Aaron Jackson. Whoosh! Sinamantala ni Alonzo Dragon ang sandaling walang pumapansin at mabangis na binuksan ang isang nakatagong kahon ng sandata kay Julius Reed. Pumunta ka sa impyerno. Napasigaw siya, kitang-kita sa mga mata niya ang masayang ekspresyon. Ngunit sa susunod na sandali, lumingon si Julius Reed. Klang! Ang dart ay tumama sa Great Zolan Knight Sword, na nagpasiklab ng isang kislap ng apoy. Ganap na hindi nasaktan. Ang sitwasyon ay lubhang kakaiba. Si Aaron Jackson ay nasa ilalim ng mga nakatagong kahon ng armas ni Rebecca Brown at Dominating Tiger, at si Alonzo Dragon ay mayroon lamang dalawang matatandang tao sa harap niya. At si Julius Reed, nakatayo sa may pintuan, kumalabog. Maya-maya lang, may bumaligtad mula sa likod ng brick and tile house. Sino ta? Alerto na lumingon si Alonzo Dragon, itinuro ang nakatagong kahon ng sandata sa likod niya. Fox Miller, bakit ka nandito? Nang makita niya ang bagong dating, medyo nagulat siya. Dahil ang dumating ay walang iba kundi ang isa sa apat na brilyante ng tauhan ni Fabian Percival na si Fox Miller. Gayunpaman, sa plano ni Fabian Percival, si Fox Miller ay hindi dapat narito. Nag-aalala si Mr. Thornycroft sa iyong kaligtasan at inutusan akong tumayo sa paanan ng bundok sa lahat ng oras. Naglabas din si Fox Miller ng isang nakatagong kahon ng armas, sinisiyasat ng mabuti ang sitwasyon sa harap niya, at dahan-daang naglakad sa likod ni Rebecca Brown. Ikaw lang mag-isa. Tumingin ulit si Rebecca Brown sa likod. Walang ibang reinforcements. Isang tao lang. Huwag kang mag-alala. May paraan ako para paalisan siya ngayong nandito na ako. Pinunasan ni Fox Miller ang nakatagong kahon ng sandata gamit ang kanyang mga damit, na tila hindi nasisiyahan, at pagkatapos ay muling hinarap ito. Sigurado ka, si Rebecca Brown ay nag-aalinlangan. Ngayon ang tanging pag-asa nila ay si Aaron Jackson, ang tanging paraan na maaaring maligtas sila ni Julius Reed ay kung magagamit nila si Aaron Jackson bilang banta. Tulad ng para sa Fox Miller. If I remember correctly, nag-away na kayong dalawa dati. Wala na raw bumalik sa mga taong sinama mo, at muntik ka na ring mawalan ng buhay. Naalala niya ang minsang sinabi ni Fabian Percival. Medyo alam mo na, ngumisi si Fox Miller, na nakatingin kay Julius Reed. Actually, it was a tie between us, and I even had a upper hand for a while. Dahil lang sa biglang may nagtaksil sa amin kaya nagbago ang sitwasyon at nabigo ako. WHO. Medyo nabigla si Rebecca Brown nang marinig ang balitang ito. Nagawa ni Fox Miller na hawakan ang kanyang sarili laban kay Julius Reed. Ang taong iyon, ay si Alonzo Dragon. Pagkatapos sabihin iyon, itinutok ni Fox Miller ang nakatagong kahon ng sandata kay Alonzo Dragon. Noong araw na iyon, nahuli mo na si Itay Huntington, bakit hindi mo siya pinatay sa mismong lugar, ngunit sa halip ay pinakawalan mo siya? Kalokohan.
Itinaas din ni Alonzo Dragon ang kanyang hidden weapon box, pinandilatan si Fox Miller, "You fucking betrayed Mr. Thornycroft. Rebecca Brown, this man is a traitor. He's here to help Julius Reed." Alam ni Alonzo Dragon ang mga hinala ni Fabian Percival kay Fox Miller noong nakaraan. Ngayon, mayroon na siyang sapat na dahilan para maniwala. Pinagtaksilan sila ni Fox Miller. "Kayong dalawa, anong kalokohan ang ginagawa nyo?" Si Rebecca Brown ay medyo nababalisa. Si Julius Reed ay nakatayo sa pasukan, at ngayon ay nagkaroon ng alitan sa loob ng kanilang sariling hanay. "Bakit hindi ka maglakas loob na magsalita tungkol sa nangyari noon?" Ngumisi si Fox Miller, "Huwag mong sabihin sa akin, nang makita kung gaano kaakit-akit si Itay Huntington, nag-atubili kang patayin siya, at siya ay nailigtas." "Ako," nawalan ng masabi si Alonzo Dragon. Paano niya maipapaliwanag? Sasabihin ba niya na pinagnanasaan niya ang kagandahan ni Itay Huntington at gusto niyang makuha siya bago siya patayin? Ngunit pagkatapos ay may nagulat sa kanya ng isang nakatagong kahon ng armas, at nawala ang kanyang biktima at ang kanyang dignidad. "Tingnan mo, siya ang taksil." Whoosh! Tinamaan ng hidden weapon box ni Fox Miller si Alonzo Dragon sa dibdib. Perpektong pag-iwas sa puso. Pagkatapos ay mabilis siyang kumilos para tumayo sa likuran ni Rebecca Brown. Whoosh! Kasabay nito, si Alonzo Dragon, pagkatapos natamaan ng isang nakatagong kahon ng sandata, ay likas na gumanti. Gamit ang kanyang huling bit ng lakas, nag-trigger siya ng isang hidden weapon box. Matapos mailabas ang nakatagong kahon ng sandata, tila naubos ang lahat ng kanyang lakas at humihingal sa lupa. Gayunpaman, ang dart ay hindi tumama kay Fox Miller. Sa halip, binaril nito si Rebecca Brown, na nakatayo sa harap ni Fox Miller. "Huwag kang gagalaw." Pagkahulog ni Rebecca Brown, agad na ibinaling ni Dominating Tiger ang bibig ng hidden weapon box. Namutla ang kanyang mukha. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 643, "Patay ba siya o hindi sa lungguhit isa?" "Bro, may ilaw." Nang maputol na ang nerbiyos ni Dominating Tiger, may biglang tumapik sa kanyang balikat mula sa likuran. "Ano ba? Sa oras na ito ng araw, mayroon kang lakas ng loob na." Habang sinasabi niya ito, isang panginginig ang bumaba sa gulugad ni Dominating Tiger. Nang lumingon siya, napagtanto niyang nakatayo sa likuran niya si Aaron Jackson na nakatali lang sa isang upuan. Tuldok-tuldok-tuldok, sa kamay niya, may hawak din siyang dark weapon box. "Boss, nabigo ako. Hindi ko maprotektahan ang aming hipag." Sinulyapan ni Aaron Jackson si Dominating Tiger at dirdiretsong naglakad papunta kay Julius Reed, lumuhad ng may thump. Patay na si Kela Radcliffe. Namatay siya sa harap niya. At siya, ay walang kapangyarihang pigilan ito. "Bumangon ka." Dahan-daang tinulungan ni Julius Reed si Aaron Jackson na tumayo, pagkatapos ay naglakad papunta kay Kela Radcliffe. Sa isang hagod ng espada, pinutol niya ang mga lubad. "Silly girl, that was my sleeping pill. Paano mo napagkakamalan itong lason at inumin mo?" Kinurot ni Julius Reed ang bibig ni Kela Radcliffe at pinalamanan ang isang berdeng tableta sa loob. Nang malaman na uminom si Kela Radcliffe ng lason, muntik na siyang malaglag. Pero sa huli, unti-unti siyang kumalma. Saan makakahanap ng lason si Kela Radcliffe? Bilang isang batang babae na abala sa pagpapatakbo ng negosyo buong araw, saan siya bibili ng lason? At anong uri ng lason ang maaaring maantala ng napakatagal bago magkabisa? Naramdaman ni Julius Reed na may mali. Agad niyang tinawagan si Itay Huntington at hiniling na ipadala ang maliit na bote ng gamot na nakita niya sa basurahan ni Kela Radcliffe. Nang makita niya ang bote ng gamot, hindi napigilan ni Julius Reed ang tumawa at umiyak. Si Knox Ridge ay nagkaroon ng insomnia kanina, at naghanda siya, mula sa memorya, ng isang formula ng gamot na maaaring magdulot ng matinding pagtulog. Nagsimula ang epekto pagkatapos ng 1 oras at kalahati. Isang nabigong produkto, kaya, itinapon sa drawer. Pagkatapos kunin ito, ang isa ay mahimbing na natutulog sa loob ng 12 oras, na hindi makikilala sa kamatayan. Kung walang masusing pagsusuri, hindi matukoy ng isang tao ang isang palso o tibok ng puso. Alam niyang nainom ito ni Kela Radcliffe, sa wakas ay maalis na niya ang kanyang pag-aalala.
Minsan naisip ni Julius Reed kung paanong biglang nawala ang gamot na inihanda niya. Ngayon, tila ito ay malamang na ninakaw ni Keller Radcliffe ng maaga. Julius, nang mahimbing na nagising si Keller Radcliffe. Ang una niyang nakita ay si Julius Reed. Ikaw, patay ka na rin. Nanginginig ang kanyang katawan, ibinagsak niya ang sarili sa mga bisig ni Julius Reed. Napakatanga mo, bakit ka pumunta dito? Sapat na sa akin ang mamatay, kailangan mong mabuhay. Subconsciously, Keller Radcliffe assumed na siya ay namatay. Kung makikita pa niya si Julius Reed, ibig sabihin ay namatay na rin si Julius Reed. Ikaw, si Alonso Dragon, na nakakapit pa rin sa buhay sa sahig, ay bamuka ang kanyang bibig sa hindi makapaniwala sa eksenang nasa harapan niya. Kung alam niyang si Keller Radcliffe ay hindi patay, maaari niyang binyantaan si Julius Reed at malamang na nakatakas. Pero ngayon, na may dart sa kanyang dibdib mula kay Fox Miller, hindi na siya mabubuhay ng mas matagal. Paano narito ka rin? Matapos makita si Alonso Dragon, hindi napigilan ni Keller Radcliffe ang mapatawa. Julius, pinatay mo ba sila? Itong mga maldita, karapat-dapat silang mapunta sa impyerno. Marahil, si Julius Reed, na nahaharap sa kamatayan, ay pinatay ang lahat ng mga taong iyon. Narito ang isang madilim na kahon ng sandata, maaari mong tapusin siya, gawing nakakalat ang kanyang kaluluwa. Nang hindi isiniwalat ang katotohanan, sa halip ay yumuko si Julius Reed, kinuha ang madilim na kahon ng sandata mula sa kamay ni Alonso Dragon, at inilagay ito sa mga kamay ni Keller Radcliffe. Sige, nang dumaan sa pagsubok ng buhay at kamatayan, si Keller Radcliffe ay payapa. Ngayong pareho na silang multo, nagpasya siyang hayaang magkalat ang kaluluwa ni Alonso Dragon. Huwag mo akong patayin, hindi mo pa. Whoosh! Bago pa matapos magsalita si Alonso Dragon, hinailan na ni Keller Radcliffe ang gatilyo. Isang madilim na kahon ng armas. Diretso sa noo. Umindayog ang katawan ni Alonso Dragon, at agad itong namatay. Sa totoo lang, hindi ka patay. Tumingin si Julius Reed kay Keller Radcliffe, may ngiti sa labi. Ang pagpayag sa kanyang asawa na maghayganti sa kanyang sariling mga kamay ay mabuti rin. Sa ganitong malupit na mundo, dapat umangkop sa huli. Ginagamit lang nito ang pagkakataon ngayon para mapabilis ang maturasyon ni Keller Radcliffe. Itigil mo na ang pag-aaliw sa akin. Inihagis ni Keller Radcliffe ang nakatagong kahon ng mga armas sa lupa at bahagya na isinubsob ang sarili sa mga bisig ni Julius Reed. Hindi ko akalain na ganito pala ang pakiramdam ng pagiging patay. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, ninanamnam ang sandali ng katahimikan. Ganito ba ang kamatayan? Parang hindi gaanong naiiba sa pagiging buhay. Pero biglang, nanlaki ang mata niya sa gulat. Dahil may anino si Julius Reed. Hindi ako patay. Inangat ni Keller Radcliffe ang kanyang ulo, puno ng pagtataka ang kanyang mga mata. Oo, buhay ka. Marahang hinawakan ni Julius Reed ang ulo ni Keller Radcliffe, puno ng pagmamahal ang mukha nito. Tapos yung gamot na nainom ko. Ang isang sleeping draft na inihanda ko, hindi nakakalason at hindi nakakapinsala, pinatulog ka nito sa loob ng 1 oras at kalahati. At ang hidden weapons box na binuksan ko ngayon lang. Nakapatay ka ng tao. Namilog ang mga mata ni Keller Radcliffe, at nahimati siya sa mga bisig ni Julius Reed. Alagaan mo siya para sa akin. Kinuha ni Julius Reed si Keller Radcliffe at dahan-daang inilagay sa Knoxbridge at Burl Radcliffe. Salamat sa pagligtas sa amin. Napalunok ng mariin si Knoxbridge, halos hindi nang ahas na magsalita ng malakas. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit hindi siya nang ahas na umiyak ng malakas. Napakagaling pala ng kanyang manugang. At muntik na silang patayin dito. Ang Knoxbridge ay nabuhay ng buong buhay at hindi kailanman nakaramdam ng takot gaya ng naramdaman niya ngayon. Ngayon, nang makita niya si Julius Reed, nabalot siya ng takot. Boss, pinagtaksilan tayo ng dominating tiger, tumaob ako sa gutter. Napabuntong hininga si Aaron Jackson. Kung hindi dahil sa itsura ni Julius Reed ngayon, baka bangkay na siya. At ang taong ito, bakit niya tayo tinulungan? Sinulyapan niya si Fox Miller na may pag-iingat sa mga mata. Salamat. Lumapit si Julius Reed kay Fox Miller at marahang tinapik ang balikat nito. Aray, ngumisi si Fox Miller, tumahimik ka.
Hindi pa rin ako nakaka-recover sa pambubugbog na ibinigay mo sa akin noong nakaraan. Bakit mo ako tinulungan? Ngumiti si Julius Reed, umiling-iling, at kumuha ng maliit na tableta mula sa kanyang dibdib, lunukan mo ito, at magiging maayos ka sa loob ng 3 araw. Salamat. Kinuha ni Fox Miller ang tableta at nilamon ito. Hindi ka ba natatakot na nilason ko ito? Kung gusto mo akong patayin, hindi mo kailangan ng lason. Bakit mo ako tinulungan? Simple lang, may utang na loob ako sa iyo last time, ngayon lang ako susundan ng pabor. Kung darating man ang araw na mahulog si Fabian Percival, at least mailigtas ko ang sarili kong balat. Patas, hindi ako pumapatay ng matatalinong tao. Tumanggaw si Julius Reed at nagtanong, ano ang balak mong gawin kay Fabian Percival? Ngayong patay na ang lahat, sigurado ka bang hindi ka paghihinalaan? Sina Alonzo Dragon, Rebecca Brown, at ang mga bodyguard sa silid ay patay ng walang bakas. Ang tanging nabubuhay, bukod sa dominating tiger na pinagbantaan ng nakatagong kahon ng armas, ay si Silas Percival na nakayuko sa sulok. Ginugol niya ang buong pagsubok doon, halos hindi nakikita. Kahit na sinusubukang maglaro ng patay upang makatakas sa sakuna. Matagal nang naghihinala si Fabian Percival sa akin. Inagaw ni Fox Miller ang hidden weapons box mula sa kamay ni Dominating Tiger at ikinabot ito sa sarili niyang baywang, ang babaeng may apelyidong Chu ay gustong kunin ka, bantayan mo ang likod mo. Kung tungkol sa malaking tao sa pinto, medyo makapangyarihan siya, ngunit hindi malinaw ang background niya. Sinabi niya ang lahat ng kanyang makakaya. Matapos magbigay ng tulong at makumplito ang gawain. Oras na para umalis. Tandaan mo, may utang ka sa akin. Kinindatan ni Fox Miller si Julius Reed at tumakbo palabas, nawala sa kakahuyan. Kasing misteryoso ng pagdating niya. Dahan-dahan, huwag madapa. Tawag ni Julius Reed sa likod niya. Kung hindi lang nagpakita si Fox Miller ngayon, nailigtas pa sana niya sina Aaron Jackson at Kella Radcliffe. Ngunit ang panganib ay magiging malaki. Maging ang buhay ni Aaron Jackson ay maaaring nasa panganib. Ngayon, pag-usapan natin kung bakit mo kami pinagtaksilan. Lumapit si Julius Reed sa Dominating Tiger, at biglang nanlamig ang mukha niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 644 na nagutom sa kamatayan sa lungguhit isa. Labis kong kinasusuklaman ang mga traidor. Inilipat ni Aaron Jackson ang isang upuan, at diretsyong umupo si Julius Reed dito. Ito ang lalaki mo, gawin mo. Pagkatapos magsalita, tumingin siya ng walang pakialam. Ang mga usapin sa pamilya ay kailangan pa ring lutisin ni Aaron Jackson mismo. Nangunguna sa tigre, naglabas si Aaron Jackson ng isang pakete ng sigarilyo mula sa kanyang bulsa. Tuldok-tuldok-tuldok, iniabot niya ang isa kay Dominating Tiger. Salamat. Sa pagharap sa paghatol ng kamatayan, ang Dominating Tiger ay tila napakakalma. Tinanggap niya ang sigarilyo ni Aaron Jackson at inilagay sa bibig niya, pahiram ng ilaw. Click. Kumuha si Aaron Jackson ng lighter at sinindihan ang sigarilyo sa bibig ni Dominating Tiger. Naging close na silang dalawa. Ngunit alam ng lahat. Wala nang balikan. Matagal mo na akong kasama, alam mong hindi ako nagiging madali sa mga taksil. Napabuntong hininga si Aaron Jackson, binasag ang sigarilyo sa sarili niyang bibig, at itinapon ito sa lupa. Wala na siyang gana sa paninigarilyo. Bakit? Noon pa man ay kapatid na ang pakikitungo ko sa'yo, bakit mo ako pagtataksil? Kahit na ikaw ang ulo ng lobo, kahit na ikaw ay isang ahas, ikaw ay isang champagne na ingrate. Wish. Sinuntok niya si Dominating Tiger sa mukha, natamba ang bagong liwanag na sigarilyong lumilipad. 3 taon. 3 taon na kitang tinuring na parang kapatid. Kinagat ni Aaron Jackson ang kanyang mga ngipin sa matinding paghihirap, ang isang kamay ay nasa bahagi ng kanyang puso. Bakit? Sabihin mo sa akin, bakit? Ano ang ginawa ni Fabian Percival para bigyang katwiran mo ang iyong pagtataksil sa akin? Pasensya na. Nakangiting walang magawa ang nangingibabaw na tigre. Matapos dahan-daang panasan ng kamay ang dugo sa gilid ng bibig niya, lumuhad siya ng tuwid sa harap ni Aaron Jackson. Lumuluhod ka sa akin. Anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin nito? Wish. Isang halos baliw na Aaron Jackson ang sinipa si Dominating Tiger, pagkatapos ay tumingkayad at hinawakan ang kanyang kwelyo,
bigyan mo ako ng dahilan. Boss, napalunok ang nangingibabaw na tigre at sinabing may walang magawa at maluwag na ekspresyon sa kanyang mukha. Siguro narinig mo na ang kasabihang, kapag nasa underworld ka, hindi mo mapipigilan ang iyong sarili. Hindi ko mapigilan ang sarili mo, sabihin mo sa akin. Kung hindi kita matutulungan, kaya ng amo ko. Itinuro ni Aaron Jackson si Julius Reed sa likod niya, galit na sumisigaw, napasok ako sa gulong ngayon, at maaaring ilabas ako ni boss. Ano ang kinatatakutan mo? Bakit hindi ka nagsalita? 3 taon. Itong 3 taon. Ang nangingibabaw na tigre ay ang taong pinagkatiwalaan ni Aaron Jackson. Kapag sila lang, tinawag pa nilang magkapatid ang isa't isa. Nang ipagkanulo sila ni Rebecca Brown, pinagdudahan niya ang lahat. Ngunit hindi siya nagkaroon ng kahit kaunting pagdududa tungkol sa dominating tiger. Ang buong seguridad ng Bronze Sparrow Terrace ay nasa mga kamay ni dominating tiger. Kaya naman wala siyang kahirap-hirap na ilabas ang sarili sa Bronze Sparrow Terrace. Sa buhay na ito, may utang ako sa iyo. Sa kabilang buhay, tiyak na babayaran kita. Pilit na tinulak ni dominating tiger si Aaron Jackson palayo, kinuha ang kahon ng mga nakatagong armas mula sa lupa, at itinutok ito sa sarili niyang ulo. Boss, wala na akong ibang paraan palabas. Pero tinitiyak ko sa iyo, hindi naisip ni dominating tiger na patayin ka. Pagkasabi noon ay dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang coat gamit ang kabilang kamay. Biglang lumiit ang mga pupils ni Julius Reed. Hanggat mapatay si Julius Reed, gagamitin ko ito para makatakas ka. Ang nangingibabaw na tigre ay bahagyang ngumiti, ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng takot, walang panghihinayang. Relief lang. Ang taong namamahala sa pag-uugnay ng mga tago na pirasong ito sa Gonzales City ay pinangalan ng Devlin. Siya ang pinakalihim at ang pinakakakilakilabot sa panig ni Fabian Percival. Nang umalis si Fabian Percival, nawala si Devlin sa Gonzales City, nahuli ang ilang kabataan. Pinalaki niya ang mga kabataang tulad ko at kinokontrol ang aming mga magulang. Kung hindi kita mahuli ngayon, tiyak na mamamatay ang aking mga magulang. Ngunit ang pagkuha sa iyo ay nakumpleto ang aking gawain. Pagkatapos nito, pakakawalan kita, at mamamatay kasama nila. Boss, mag-ingat ka kay Devlin. Walang nakakita sa kanya, walang nakakaalam kung ilang taon na talaga siya. Mag-iingat ka. Sa kabilang buhay, gusto ko lang maging isang ordinaryong tao. Wish. Nag-click ang kahon ng mga nakatagong armas. Lumuhad ang nangingibabaw na tiger sa harap ni Aaron Jackson. Nadulas mula sa kanyang mga kamay ang kahon ng mga nakatagong armas at nahulog sa lupa. Patuloy ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang mga templo. Devlin. Paulit-ulit na pinag-isipan ni Julius Reed ang pangalang ito sa kanyang isipan. Parang pamilyar ito pero hindi niya maalala kung saan niya narinig. Boss, ano ang dapat nating gawin sa taong iyon? Matapos takpan ng sariling damit ang mukha ni dominating tiger, itinuro ni Aaron Jackson si Cooper Ridge, na nakakulot sa sulok. Ang kanyang ekspresyon ay malamig at walang pakialam, ang kanyang puso ay nadurog sa sakit. Dalhin mo siya, malamig na sabi ni Julius Reed. Mapapatawad niya ang pamilya ni Kella Radcliffe, ngunit lahat ay may hangganan. Ngayon ay gustong mamatay ni Cooper Ridge, at walang makakapigil sa kanya. Julius Reed, nagkamali ako, mangyaring iligtas mo ako. Si Cooper Ridge ay kinaladkad sa paanan ni Julius Reed na parang patay na aso. Nakikiusap ako sa iyo. Nakikiusap ako sa iyo. Para sa kapakanan ni Kella Radcliffe, iligtas mo ako sa isang pagkakataon, minsan lang. Pangako, hindi na ako mangangahas muli. Nagmamadali siyang lumuhad at walang humpay na yumuko. Cooper Ridge, kapatid ka ni Kella, di ba? Dahan-daang tumayo si Julius Reed mula sa kanyang upuan at pasiga na nagtanong. Oo, kapatid niya ako. Tulad ng paghawak sa isang lifeline, si Cooper Ridge ay desperadong yumuko, bitiwan mo ako. Para sa kapakanan ni Kella, tayo ay magkapatid. Ang tanging anting-anting niya para mabuhay ay ang kanyang relasyon kay Kella Radcliffe. Matingkad pa rin sa kanyang isipan ang kamakailang pagkamatay ni Alonzo Dragon at Dominating Tiger, at tiyak na ayaw mamatay ni Cooper Ridge. Siya ay nasa 20s lamang at sa pagtaas ng kanyang karera. Paano siya maaaring mamatay nang hindi nasiyahan sa isang magandang buhay? Alam mo pa bang magkapatid kayo?
Yumuko si Julius Reed at marahang itinaas ang baba ni Cooper Ridge, bilang magkapatid, niloloko mo siya. Julius, hindi mo dapat pakawalan ang halimaw na ito. Si Knox Ridge ay sumugod na parang baliw at nagsimulang hampasin at sipin si Cooper Ridge. Sa pagpunta dito, sa silid na ito, siya ay inabuso ng Cooper Ridge sa lahat ng posibleng paraan. Marami ng parte ng katawan niya ang nabugbog, parang nalaglag ang mga buto niya. Tita, nagkamali ako. Pakiusap kay Julius Reed para sa akin, hayaan mo akong mabuhay. Auntie. Tinakpan ni Cooper Ridge ang kanyang ulo gamit ang kanyang mga kamay at sumigaw sa takot. Kung ang pambubugbog sa kanya ay magliligtas sa kanyang buhay, sulit na gawin ang anumang halaga ng pambubugbog ngayon. Hayop ka, daig mo pa ang auntie mo, kapatid mo din. Tao ka pa ba? Mas masahol ka pa sa hayop. Kinuha ni Knox Ridge ang isang ladrilyo mula sa lupa at binasag ito sa ulo ni Cooper Ridge. Ikaw damso ang palad. Tigilan mo ako sa paghampas sa akin. Puno ng dugo ang mukha ni Cooper Ridge dahil sa pagtama, at dali-dali niyang pinrotektahan ang kanyang ulo gamit ang kanyang mga kamay, na nakayuko sa lupa. Boss, ang putik sa mukha ng hipag, iyon ang gawa ng munting bastard na ito sa kanyang sapatos. Sabi ni Aaron Jackson sabay tawa ng malamig. Nagtataka ako kung paano napunta si Kellen na may mga tatak ng sapatos sa kanyang mukha. Kaya ikaw ang gumawa, ha? Pagkatapos magsalita ni Julius Reed, tinapakan niya ang binti ni Cooper Ridge. Basag. Ang dalawang binti ay ganap na nabali. Julius Reed, aso ka, tiyak na papatayin ka ni Mr. Thornycroft. Basag. Isa pang stomp. Durog din ang magkabilang braso. Kapatid ka ni Kella, hindi kita papatayin. Nagsalita si Julius Reed habang nakatalikod, walang pakialam na nakatingin kay Cooper Ridge. Ngunit makukulong ka sa bahay na ito, walang tubig, walang pagkain. Marahil, pagkatapos ay magmakaawa ka na patayin kita. Dahil ang mamatay sa gutom ay mas masakit kaysa mamatay ng direkta. Hindi, nakikiusap ako sa iyo. Napasigaw si Cooper Ridge sa matinding paghihirap, ang kanyang boses ay namamaos. Magpabantay sa burol na ito upang matiyak na walang lalapit sa susunod na 10 araw. Matapos sabihin ang mga salitang ito, binuhat ni Julius Reed ang walang malay na si Kella Radcliffe at dahan-daang umalis sa bahay na ladrilyo. Paglabas niya ng pinto, bahagya niyang ikanaway ang kanyang kamay. Nagkalat lahat ang mga umiikot na helicopter. Katulad ng nangyari noong dumating sila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 645 Pagsubok sa Lungguhit 1. Anong gagawin? Anong gagawin? Sa loob ng Five Lakes Clubhouse, si Fabian Percival ay paikot-ikot na parang langgam sa mainit na kawali, paikot-ikot sa silid. Siya ay ganap na wala sa anumang balita. Ang mga telepono nina Alonzo Dragon at Rebecca Brown ay naka-off lahat, at kahit ang mga tawag ni Dominating Tiger ay hindi nasagot. Ngayon, tuldok-tuldok-tuldok, siya ay ganap na bulag. Habang ang isang magulong labanan ay naganap sa bundok, siya, bilang isang pangunahing tauhan, ay maaari lamang mabalisa sa loob ng clubhouse. Huwag mag-alala si Itay, kasama ang Ironclad doon, at kasama sina Kella Radcliffe at Aaron Jackson bilang mahahalagang hostage, malamang na pinatay si Julius Reed. Nagsalita si Elwood Thornycroft para aliwin siya. Sa totoo lang, hindi rin siya sigurado. Ngunit ang Ironclad ay dati nang nangingibabaw na maging si Aaron Jackson, na nasa Bronze Sparrow platform, ay madaling nahuli. Posible ang anumang bagay. Sana nga, pero hindi rin tama ang pagiging out of contact all this time. Paikot-ikot na naglakad si Fabian Percival sa paligid ng silid at sa wakas ay itinuro si Rocco Leocadia. Ikaw, pumunta ka at mangalap ng impormasyon para sa akin. Maging maingat at tiyaking hindi ka matuklasan ng sinuman. Kahit anong mangyari sa harapan, hindi niya kayang maging bulag. Mr. Thornycroft, huwag mag-alala, babalik ako kaagad. Ngunit bago pa man makaalis si Rocco Leocadia, tumakbo pabalik si Fox Miller, nalilito. Ano bang problema mo? Bilang isa sa Four Diamonds, pamilyar siya kay Fox Miller. Mayroon akong mga apurahang bagay na dapat pag-usapan kay Mr. Thornycroft. Wala nang oras si Fox Miller para magpaliwanag kay Rocco Leocadia at dumiretso sa parlor. Nang makita niya si Jennifer Lopez, tinanong niya, Mr. Thornycroft,
may mga apurahang bagay ako. Si Miss Lopez ang partner natin, kung may sasabihin ka, magsalita ka. Wala nang itago. Iminuwestra ni Fabian Percival ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na magsalita si Fox Miller ng malinaw. Ngayong nakabuo na siya ng ugnayan sa pamilya Lopez ng Cabecera, lahat ng ito ay kalamangan at walang kawalan para sa kanya. Sa hinaharap, kapag pinatatag niya ang Gonzales City kasama ang Lopez family bilang kanyang stepping stone, maaari niyang palawakin ang kanyang abot hanggang sa Cabecera. Sa katunayan, ang pagbabalik na ito sa Gonzales City ay hindi isang sentimental na pag-uwi. Ito ay upang makumplito ang isang lubhang lihim at makabuluhang gawain. Gamit muna ang Gonzales City bilang base, pagkatapos ay magagawa niya ang misyon na ito. Ang aming mga tauhan ay nabigo, inihayag ni Fox Miller. Anong sabi mo? Sa balitang iyon, ang mga mag-aaral ni Fabian Percival ay biglang nagkontrata, at ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay ay nahulog sa sahig. Ama, mabilis na naglabas ng panyaw si Elwood Thornycroft at pinunasan ang tsaa na tumalsik kay Fabian Percival. Ayos lang. Sumenya si Fabian Percival kay Elwood Thornycroft na umatras, ang kanyang mga mata ay hindi kumikislap kay Fox Miller. Paano mo malalaman na nabigo ang ating mga tauhan? Sa oras na ito, dapat ay binabantayan ni Fox Miller ang clubhouse at hindi dapat lumitaw sa ibang lugar. Ngunit paano nalaman ni Fox Miller ang sitwasyon sa harapan ng siya, bilang amo, ay nasa dilim? Kaninang umaga, pumunta ako sa ospital upang suriin ang aking pinsala at nagkataon na marinig na si Julius Reed ay sumugod sa bundok. Sinabi ito ni Fox Miller, at mabilis na idinagdag, alam ko na si Mr. Thornycroft ay kainahinala, ngunit maaari mong suriin ang mga record ng ospital. Magpatuloy. Mahigpit na hinawakan ng magkabilang kamay ni Fabian Percival ang upuang kahoy, na nag-igting sa sukdulan. Pagkatapos malaman ang balita, palihim akong bumaba sa paanan ng bundok, at hindi nagtagal, bumaba si Julius Reed sa bundok bitbit si Keller Radcliffe, kasama si Aaron Jackson. Pagkasabi nito, kinuha niya ang kanyang telepono at ipinakita kay Fabian Percival ang mga larawan. Hindi patay. Sa mismong sandali na nakita ni Fabian Percival ang larawan, marahas na kinurot ang kanyang puso. Sa screen ng telepono, bitbit ni Julius Reed si Keller Radcliffe, kasama si Aaron Jackson sa likod. Paano ito posible? Pinakilos ko ang napakaraming elite, at sa tulong ng Ironclad, paano natin mabibigo na patayin si Julius Reed? Sumigaw siya, na binasag ang telepono sa lupa. Bakit? Bakit? Mr. Thornycroft, umuwi ka. Huminga ng malalim si Fabian Percival at iminuwestra ang kanyang kamay, lahat, umatras. Oo, nakipagpalitan ng tingin si Elwood Thornycroft kay Fox Miller at Brown Bread, at umalis silang lahat. Sa kwarto, si Jennifer Lopez at Fabian Percival na lang ang natira. May kakaiba. Habang nakahawak ang isang kamay sa kanyang noo, nagsalita si Fabian Percival sa malalim na boses, talagang may problema. Talaga bang natalo ni Julius Reed ang mabigat na dominating tiger? Mayroon siyang mga hostage sa kanyang mga kamay, ngunit nagawa ni Julius Reed na iligtas ang lahat ng walang gasgas. Kung gaano kawalang kakayahan ang kanyang mga empleyado. Mr. Thornycroft, okay lang. Sa kabila ng paulit-ulit na pagkabigo na nagpapahina sa kanyang espiritu, mabilis na nakabawi si Jennifer Lopez. May sasabihin ako na hindi mo gustong marinig. Palagi mong minamaliit si Julius Reed, huminga siya ng malalim, naisip ang kanyang anak, at sina Aaron Jackson at Georgia Worm, ang magkapatid, pagkatapos ay umiling, sa tuwing iniisip kong tiyak na papatayin ko siya, nabigo ako. Pasensya na. Nakaramdam ng kirot sa kanyang puso si Fabian Percival, at medyo umitim ang kanyang kutis. Nawalan siya ng mga tauhan at mapagkukunan, at hindi pa rin nagawang patayin si Julius Reed. Ngunit mayroon pa akong isa pang paraan. Napatayo si Jennifer Lopez, nakatingin kay Fabian Percival, ang pinakamahalagang binata ng pamilya Lopez, si Derek Lopez, ay dumating na sa Gonzales City. Kailangan ko lang gumamit ng isang maliit na pamamaraan upang magudyok ng hidwaan sa pagitan ng dalawa, at pagkatapos ay maaaring makialam ang pamilya Lopez na may hustisya sa kanilang panig. Mas maaga ng 5 minuto. Nakatanggap siya ng balita na dumating si Derek Lopez sa paliparan ng Gonzales City sakay ng eroplano. Siyempre,
Naakit ni Jennifer Lopez si Tarek Lopez sa Gonzales City sa ilalim ng dahilan ng isang imbitasyon na maglaro. Ang pinakapabor na young master na ito ng pamilya Lopez, bagamat bata at may pag-asa, ay mahilig magpakasawa sa paglilibang. At ang kanyang pagkatao ay medyo nangingibabaw. Ang kailangan lang ay ang tamang pagkakataon para mag-away sina Tarek Lopez at Julius Reed, at ito ay tiyak na magdulot ng malaking gulo. Sa oras na iyon, na nadungisan ang reputasyon ng pamilya Lopez, tiyak na maghihiganti sila ng may paghihiganti. Maraming salamat, Miss Lopez. Sinubukan ni Fabian Percival na tumayo ngunit nang hina ang kanyang mga paa at muntik na siyang mahulog sa lupa. Ang katandaan ay nagpapahina sa aking pagpapaubaya sa stress, mangyaring huwag pansinin ito, sabi niya na may mapait na ngiti, habang sa loob ay isinumpa si Julius Reed sa kanyang kamatayan. Magpahinga ka ng mabuti. Hahanap ako ng isang tao na tutunten sa kinaroroonan ni Julius Reed at susubukan na makilala sila sa lalong madaling panahon. Tumalikod si Jennifer Lopez, ang kanyang ekspresyon ay napakalamig. Ang sakit mawalan ng anak. At gayon pa man, hindi siya makapaghiganti. Kung siya ay nawalan ng isang anak na lalaki, kung gayon wala siyang pag-aalinlangan na ipadala din si Tarek Lopez sa kanyang kamatayan. Pagkaalis ni Jennifer Lopez, si Fabian Percival lang ang natira sa guest room. Hindi ba inutusan ko kayong lahat na huwag pumasok? Iritadong sabi niya ng makarinig ng yabag. Ano ang problema? Nalugmok ka na ba sa kawalan ng pag-asa? Maya-maya pa'y may pamilyar na boses ang bumungad sa kanya. Nanginginig si Fabian Percival. Ito ay ang misteryosong babae mula kaninang araw. Hindi siya nagkamali ng narinig. Huwag kang tumangala, kung hindi, mamamatay ka kaagad, tulad ng mga empleyado sa bundok. Napatigil na sana si Fabian Percival sa sinabi ng babae at muling ibinaba ang ulo. I'm sorry, nabigo ako. Mahina niyang sabi. Ang lakas ni Julius Reed ay nalampasan ang kanyang inaasahan. Hindi mahalaga, bahagyang nagsalita ang babae, hindi lang ikaw ang minamaliit ang kanyang kakayahan. Kahit ako, pero sa kabutihang palad, ang pagsubok ngayon ay ipinaalam sa akin kung gaano siya naka-recover. Ngayon, mas madali nang hawakan ang mga bagay-bagay. Pagsusulit, si Fabian Percival, na parang tinamaan ng biglaang realisasyon, na tense ng husto. Tama, ang iyong mga lalaki ay aking mga kagamitan sa pagsubok, bahagyang tumawa ang babae. Fabian Percival, hindi mo talaga naisip na sa mga tauhan mo lang, mapapatay mo si Julius Reed, di ba? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 646 na tikman ang paiya sa lungguhit isa. Pagsubok, pagsubok, pagsubok. Ang dalawang salitang ito ay parang isang malakas na tunog ng kampana. Walang tigil ang pag-echo nila sa isip ni Fabian Percival. Anong ibig mong sabihin dyan? Tuldok-tuldok-tuldok, nangangamba ang kanyang mga ngipin, gusto niyang iyangat ang kanyang ulo, ngunit hindi siya nang ahas. Ang dating maluwalhating Panginoon ng Gonzales City, na ang kanyang kinang ay naging dahilan upang yumukod sa kanya ang mga dakilang pamilya ng Five River Province. Sa sandaling ito, wala man lang siyang lakas ng loob na iyangat ang kanyang ulo. Ang iyong mga tao ay mga benchmark lamang para sa pagsubok ng lakas ni Julius Reed, sabi ng babae habang umiikot sa paligid ni Fabian Percival na nakangiti. Sa madaling salita, gusto kong malaman kung gaano kalakas ngayon si Julius Reed. Ngayon, alam ko na ang sagot. Nang marinig ang mga salitang ito, nadama ni Fabian Percival na nalinlang, napahiya. Ginamit mo ang buhay ng mga empleyado ko para subukan ang lakas ni Julius Reed. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao, ibig sabihin, alam mo sa simula pa lang na hindi natin kayang patayin si Julius Reed. Siyempre naman, walang pag-aalinlang ang sumagot ang babae, akala mo kaya mo siyang patayin. Kung ganoon lang kadali siyang pumatay, matagal ko nang ginawa iyon. Naglakad siya sa likod ni Fabian Percival habang patuloy na gumagala ang kanyang mga kamay, sa mundong ito, napakaraming tao ang gustong patayin siya. Pero buhay pa rin siya hanggang ngayon. Alam mo ba kung bakit? Dahil napakalakas niya, mas malakas kaysa sa maaari mong isipin. Sino ka ba talaga? Nagsimulang manginig si Fabian Percival. May galit, takot, at pagkalito. Bilang isang dominanteng pinuno na buong buhay niyang nagbabalak. Paglalaroan sa palad ng isang tao. Hindi ka karapat-dapat na malaman.
Pagkasabi nito, bumantong hininga ang babae, sa susunod, bibigyan kita ng bagong kaayusan. Paano kung tumanggi ako? Gustong iangat ni Fabian Percival ang kanyang ulo, ngunit hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob na gawin iyon. Kahit na alam niyang siya ay may pagkanalaban, kahit siya ay galit na galit. Pinili pa rin niyang yumuko sa harap ng kamatayan. Let me think. Ang babae ay nag-isip sandali, pagkatapos ay biglang nagtanong, sa tingin mo ba ay magkaka-interes si Elwood Thornycroft na maupo sa iyong posisyon? O baka ang mga bodyguard na iyon kanina? Na may mahinang tawa at bakas ng panunuya sa kanyang tono, sinabi niya, sa palagay ko ay sabik silang pumalit sa iyo. Pananakot, ganap na banta, isang hubad na pagbabanta. Ngunit walang magawa si Fabian Percival. Hindi mabilang na mga tao ang nakatingin sa upuan sa ilalim ng kanyang puwitan. Dahil lamang sa kaya niyang kontrolin ang sitwasyon ngayon ay walang nang ahas na ipakita ang kanilang mga ambisyon ng hayagan. Ngunit sa kanilang mga puso, lahat ay naghihintay. Ang batas ng gubat, isa sa mga tauhan mo si Derek Lopez. Kaya mo ba talagang makitang nagsisilbi siyang isang sakripisyo? Sa huli, ipinahayag ni Fabian Percival ang kanyang pinakamalaking pagdududa. Ang isang taong kasing kapangyarihan ni Derek Lopez ay hindi mahanap para sa lahat ng pera sa mundo. Ang kanyang 3 empleyado na magkasama ay hindi tugma para kay Derek Lopez. Narito ang isang lalaking may kakayahang hilahin si Aaron Jackson palabas ng kanyang kuta ng mag-isa. Ang kanyang kamatayan ay karapat-dapat. Walang emosyon ang boses ng babae na para bang hindi niya kilala si Derek Lopez. Sa kanyang pagkamatay lamang, huminto siya at nagpatuloy, maaaring ibaling ni Julius Reed ang kanyang atensyon sa ibang lugar. At saka ko lang maalis ang aking sarili sa hinala. Ang pagiging target ng isang tao, hindi ito isang kaaya-ayang pakiramdam. Pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang ito, muling binalot ng katahimikan ang hangin. Ano ang susunod mong planong gawin? Walang pagpipilian si Fabian Percival kundi tanggapin ang kanyang kapalaran. Naisip niyang bumalik sa Gonzales City, palawakin ang kanyang impluwensya, at palayain ang kanyang sarili mula sa dominasyon ng mga nasa likod niya. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, pagdating sa Gonzales City, nakontrol na naman siya ng ibang babae. Maging ang kanyang buhay ay hindi matitiyak. Ngunit walang sumagot, nakakamatay pa rin ang hangin. Makalipas ang 5 minuto, dahan-daang inangat ni Fabian Percival ang kanyang ulo. Sa malawak na reception room, mag-isa lang siya. Bumagsak siya sa kahoy na upuan, pakiramdam niya ay naubos ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. Kuwit, tita, hindi maganda ang hitsura mo ngayon. May bumabagabag ba sa iyo? Kabababa pa lang ni Derek Lopez sa eroplano ay nakita niya si Jennifer Lopez, na nandoon para salubungin siya sa airport. Ang malawak na negosyo ng pamilya Lopez ay natural na humantong sa ilang panloob na pagkakaiba-iba ng pangkat. Bukod dito, alam ng lahat na si Jennifer Lopez ay may kaya at pinapaboran ng matanda. Higit sa lahat, gusto niyang ibalik si Zane Percival sa pamilya Lopez para makipagkompetensya para sa negosyo ng pamilya. Sa pakikibaka para sa mana, ang pinakamalaking katunggali ni Zane Percival ay si Derek Lopez mismo. Kaya napaharap sa imbitasyon ni Jennifer Lopez, bagaman kakaiba ito ni Derek, pumayag siyang sumama. Una, gusto rin niyang makita kung ano ang Gonzales City at maunawaan ang mga galaw ni Zane Percival doon. Pangalawa, gusto niyang malaman kung naglagay si Jennifer Lopez ng ilang bitag sa Gonzales City. Kilalanin ang kaaway, kilalanin ang iyong sarili, at maaari mong labanan ang 100 laban ng walang pagkatalo. Sa kotse tayo mag-uusap. Kinawayan ni Jennifer Lopez ang kanyang kamay, at ang Blackwind, sa likod niya, ay kinuha ang bagahe at naglakad patungo sa isang nakaparadang Mercedes. Mukhang hindi masyadong masaya si Auntie. Napansin agad ni Derek na may mali kay Jennifer Lopez. Ang kanyang tiyahin ay karaniwang laging nakangiti, ngunit ngayon ay tila siya ay nakatagpo ng isang seryosong bagay. Sa isang kumpletong pagkawala, mag-usap tayo sa loob ng kotse. Walang pakialam pa rin sa pagsasalita ni Jennifer Lopez. Nang makaupo na ang dalawa sa Mercedes, sa wakas ay sinabi ni Jennifer Lopez, ipinadala ko si Zane sa ibang bansa. Hindi siya babalik sa loob ng 5 taon. Talaga, hindi makapaniwala si Derek. Ang buhay ng matanda ay hindi na magtatagal, maaaring mamatay siya sa loob ng susunod na 2 taon.
Kapag dumating ang oras na iyon, siya o si Zayn ay hindi maiiwasang mag-ayos bilang susunod na kahalili. At yung isa, mawawala ng tuluyan ang kanilang pagkakataon. Huwag kailanman hawakan ang mga pangunahing interes ng pamilya Lopez. Sa krusyal na sandali na ito, ipinadala nga ni Jennifer Lopez si Zayn Percival sa ibang bansa. At bawal siyang bumalik ng 5 taon. Ano ang pagkakaiba nito at pagsuko sa kompetisyon? Si Jennifer Lopez, na may matinding pagsisikap, ay nag-opera sa kabisera sa loob ng maraming taon, at kahit na sa mga pista opisyal, ipapabisite niya si Zayn sa pamilya Lopez. Una, para makilala siya. Pangalawa, hayaan si Zayn na samantalahin ang mga panloob na gawain ng pamilya Lopez, na laging handang pumalit. Ngunit ngayon, nang malapit nang magbunga ang mga taon ng pagsisikap, pinadala nga ba ni Jennifer Lopez si Zayn Percival sa ibang bansa? Nakausap ko na ang matanda, hinirang kita bilang kahalili ng pamilya Lopez. Pagdating ng panahon, buong lakas kitang susuportahan. Nagsalita si Jennifer Lopez, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa harapan, ang kanyang boses ay puno ng kawalang kasiyahan. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Tarek ng mensahe sa kanyang telepono. Ito ay mula sa kanyang ama. Ito ay salita, ngunit ang diwa ay katulad ng sinabi ni Jennifer Lopez. Alam na ng pamilya Lopez na tinalikuran na ni Zayn Percival ang kompetisyon, at ganap na susuportahan ni Jennifer Lopez si Tarek Lopez. Ang kanyang pagiging susunod na core ng Lopez family ay isang napako na katiyakan. Tita, bakit mo gagawin ito? Medyo hindi makapaniwalang sinabi ni Tarek, lahat ng mga taon mong pagsisikap. Si Zayn ay binugbog hanggang sa isang pulpol, na baluktot sa lupa na tumatahol na parang aso. Sa gayong kahihiyan, hindi na siya karapat-dapat na pamunuan ang pamilya Lopez. Malamig at patag ang boses ni Jennifer Lopez habang nagsasalita, dapat may dignidad ang pamilya Lopez. Pagdating sa bagay na ito, naisip nga ni Tarek ang kamakailang iskandalo na yumanig sa kabisera. May usap-usapan na si Jennifer Lopez ay na-violate, at maging ang mga larawan ay kumalat online. Sinadya niyang hawakan ang mga larawang iyon at gamitin ito para hampasin ng husto si Jennifer Lopez sa harap ng matanda. Ngayon ay tila hindi na kailangan. Kung maaari, gusto kong humingi ng tulong sa iyo. Lumingon si Jennifer Lopez, seryosong nakatingin kay Tarek Lopez. Pakiusap, Auntie, anuman ang aking magagawa, ako, si Tarek Lopez, ay gagawin ang aking makakaya. Sincere na sagot ni Tarek. Ngayong ligtas na ang kanyang posisyon bilang kahalili, wala nang ibang mahalaga. Dapat mong malaman, ang taong naglabas ng mga malalaswang litrato ko ay pinangalan ng Julius Reed. Jennifer Lopez gave a self-mocking smile, gusto kong makatikim siya ng kahihiyan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 647 isa lang siyang karaniwang scumbag sa lungguhit isa. Julius Reed. Matapos marinig ang pangalang iyon, nagsimulang mag-isip si Tarek Lopez. Dahil kay Zayn Percival, nasuri din niya ang istruktura ng kapangyarihan ng Gonzales City. Nais niyang subukang manalo sa mga maaaring magbanta sa kanyang sariling katayuan. Ngunit pagkatapos ng imbestigasyon, natagpuan ni Tarek Lopez na ang Gonzales City ay talagang isang maliit na lugar. Tuldok-tuldok-tuldok, bukod kay Itay Huntington, na mayroon ng ilang mga pundasyon sa kabisera, walang sino man ang mahalaga. Sa harap ng mabigat na presensya ng pamilya Lopez, ang mga taong iyon ay walang bigat. Maging ang lokal na boss ng Gonzales City, ang Titan Group, ay maaaring direktang durugan kung hilingin ito ng pamilya Lopez. Para kay Julius Reed, marahil siya ay isang lokal na thug. Tita, anong klaseng tao siya, na kaya kanyang pahirapan? Medyo nalilitong tanong ni Tarek Lopez. Pagdating sa kakayahan at taktika, siya ay ganap na walang kapantay kay Jennifer Lopez. Ngunit ang successful na siyang kabisera ay hindi nagawang saktan si Jennifer Lopez. At gayon pa man, may ganoong kakayahan na tao sa Gonzales City. Siya ay isang karaniwang scumbag. Walang magawang sumandal si Jennifer Lopez sa likurang upuan, dahan-daang inalalayan ang kanyang noo gamit ang kanyang kamay. It was an oversight on my part, and regarding this matter, I don't want others to involve. After much consideration, you're the only one I can ask. Oh, nang marinig ito, kumislap ang mga mata ni Tarek Lopez na may kakaibang kinang.
Actually, isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Jennifer Lopez na may halong kahihiyan, baka hulaan mo, niloko niya ako sa romantikong paraan. Pero sabi nga, huwag mong hugasan ang maruming linan mo sa publiko, kaya kailangan kitang guluhin para humingi ng hustisya para sa akin. Tita, makasigurado ka, dahil nandito ako, si Tarek Lopez, tiyak na makakamit ko ang hustisya para sa iyo. Lihim na nakaramdam ng kilig si Tarek Lopez sa loob. Sa totoo lang, si Jennifer Lopez, ang mapanuksong babaeng ito, ay hindi napigilan ang kanyang kalungkutan at natagpuan ang kanyang sarili na isang magkasintahan sa gilid. Sa hindi inaasahan, siya ay na-scam para sa pera at pag-ibig, at ngayon ang nakakahiyang pag-iibigan na ito ay nahayag. Dahil dito, labis na nasiyahan si Tarek Lopez. Bagamat tiyahin niya si Jennifer Lopez. Nitong mga nakaraang taon, para matulungan si Zane Percival na umangat sa kapangyarihan, hindi siya tumigil sa pagbadbad sa kanya sa harap ng matanda. Gayunpaman, dahil si Jennifer Lopez ay nagsasagawa ng inisyatiba upang gumawa ng mga pagbabago, at kahit na kusang loob na isuko ang kanyang posisyon bilang tagapagmana. Handa si Tarek Lopez na gawin ang pabor na ito. Ito ay isang maliit na pagsisikap lamang. Ang pakikitungo sa isang hamak, gaano ba ito kahirap? Salamat, ngunit dapat nating panatilihing low-key ang bagay na ito, mas maingat, mas mabuti. To dispel Tarek Lopez's doubts, Jennifer Lopez said self-deprecatingly, kung tutusin, hindi ko pa rin kayang saktan siya, bigyan mo lang siya ng leksyon, huwag mo siyang saktan. Tita, dapat mong kalimutan ang tungkol sa isang hamak. Naaaliw na sabi ni Tarek Lopez, please be assured, I will really humiliate him proper for you. Ipaunawa sa kanya, unawain kung ano ang mga kahihinatnan ng pagkakasala sa pamilya Lopez. Matapos marinig ito, bumungad sa labi ni Jennifer Lopez ang hindi mahahalata ng ngiti. Nakikipagkompetensya sa kanya. Ang mga bagay na hindi maaaring magkaroon ni Zane Percival, hindi rin maaaring magkaroon ng iba. Nag-iisip tungkol sa pagiging susunod na kahalili ng pamilya Lopez. Sumama ka muna kay Zane Percival. Narinig ko na ngayong gabi, ang chairman ng Gonzales City Business Association, Itay Huntington, ay mag-host ng taunang pagpupulong sa 5-State International upang ipagdiwang ang isang serye ng mga tagumpay na ginawa bago matapos ang taon. Kumikislap ang mga mata ni Jennifer Lopez habang nagkukunwaring dalamhati, dadalo rin si Julius Reed kasama ang kanyang bagong kasintahang si Kelly Radcliffe, na siyang General Manager ng Gonzales City Business Association. Tipikal ng isang lalaking nabubuhay sa mga babae. Walang hiya. Tingnan kung paano ko ilalantad ang tunay niyang ugali. Ang General Manager ng Business Association. Sa mata ni Tarek Lopez, iyon ay mas mababa kaysa sa wala. Kahit si Itay Huntington ay kinailangan siyang bigyan ng paraan. Remember to live some dignity, don't let him disclose our affairs. Ideally, huwag mong ipaalam sa kanya ang tungkol sa relasyon natin. Nilingan ni Jennifer Lopez ang mukha sa gilid na may nakakaakit na ngiti. Kuwit, honey, kailangan ba talaga nating umalis? Napatingin si Julius Reed kay Kelly Radcliffe, nakakagising lang kalahating oras na ang nakalipas, at nagtanong habang nakaluhod sa washing board. Siyempre, ito ang unang taunang pagpupulong ng Business Association, at bilang General Manager, dapat akong dumalo. Pumunta si Kelly Radcliffe sa harap ng dressing mirror, patuloy na nagpapalit ng damit. Ngunit kahit anong pilit niya, hindi siya lubos na nasisiyahan. Paano kung pipili ako ng damit para sa iyo? Katatapos lang magsalita ni Julius Reed nang tatayo na sana siya mula sa washboard. Kung masira ang instant noodles sa ilalim ng washboard, magre-reset ang oras ng parusa. Napatingin si Kelly Radcliffe sa orasan sa dingding, may 10 minuto ka pa. Maghintay ka dyan. Kaya mo yan, hubby. Kaya mo yan. Walang magawa si Julius Reed na pasayahin ang sarili. Kasabay nito, inilipat niya ang kanyang enerhiya sa loob ng kanyang katawan upang matiyak na hindi madudurog ang instant noodles. Gayunpaman, ang kaisipan ni Kelly Radcliffe ay tila nakakagulat na mabuti. Dahil dito ay nakahinga siya ng maluwag. Ang kanyang ekspresyon ay hindi kasing takot at pagkataranta gaya ng naisip niya. Nang magising si Kelly Radcliffe, pinalo niya si Julius Reed at saka lumapit ang pagluhod sa washboard at instant noodle segment. Sa kanyang mga salita,
Iniisip niya noon na ang pagpatay ay isang nakakatakot na bagay. Hanggang sa siya na mismo ang gumawa. Pagkatapos ay nalaman niyang hindi ito ganoon kalaki. Nagbanta pa si Kella Radcliffe na kung maglakas loob si Julius Reed na manloko, papatayin niya ang sarili niyang asawa. Siyempre, hulaan ni Julius Reed na hindi siya mangangahas. Sabayan natin ang isang ito. Sa wakas, nang malapit nang matapos ang parusa, nagsuot si Kella Radcliffe ng Snow White down jacket, na may sexy jeans sa ibabang bahagi ng katawan. Sa ilalim ay isang maputlang dilaw na sweater. Itinugma sa ankle boots, medyo dynamic. Noong Enero sa Gonzales City, mas mababa na sa 0 ang temperatura. Bumaba ako para painitin ang kotse. Tumayo si Julius Reed, huminga ng mahabang hininga. Nakakapagod ang pagluhod. Kuwit. Nang dumating ang dalawa sa pasukan ng 5 State International, nalaman nilang puno ang parking lot at ang underground parking garage. Ito ay isang engranding pagtitipon ng mga may-ari ng negosyo sa Gonzales City. Lahat ng miyembro ng Business Alliance ay maaaring lumahok sa taunang pagpupulong na ito. Walang pagpipilian, ipinarada ni Julius Reed ang sasakyan sa gilid ng kalsada sa tabi ng 5 State International. Ang pagkawala ng ilang puntos ay hindi mahalaga, dahil wala pa rin siyang lisensya sa pagmamaneho. Tsaka, sa panahon ng bagong taon, walang magsusuri ng mga paglabag sa trapiko sa mga suburb. Ngayon, ang 5 State International ay sobrang maligaya. Lahat sa labas ay pinalamutian ng mga maligaya na ilaw, na puno ng kapaligiran ng bagong taon. Ang malaking LCD screen sa pasukan ay nagpakita ng Gonzales City Business Alliance Year-End Celebration sa mga nakabold na titik. Ang mga banner ay isinabot sa buong gusali, bawat isa ay may mga pangalan ng mga negosyante na mahusay na gumanap sa pagtatapos ng taon. Pagpasok nila sa lobby, nakasuot na ng classic red cheongsams ang mga attendant. Manager, hello. Nang makita si Kella Radcliffe, isang babaeng bumati ang lumapit na nakangiti at sinabing, pakisuyong sundan mo ako. Nagtrabaho si Kella Radcliffe sa 5 State International, kaya kilala siya ng lahat doon. Sumunod sa likod ng bumati, pumasok ang dalawa sa banquet hall sa ikatlong palapag. Ito ay isang malaking banquet hall na sumasakop sa isang lugar na higit sa 1,000 metro kwadrado. Bukod sa pangunahing entablado sa harapan, mayroong higit sa 100 mesa. Sa itaas ng mga ito ay isang nakasisilaw na kristal na kisame, na may mga pulang carpet na inilatag sa ilalim ng bulwagan. Pula ang nangingibabaw na kulay ng buong banquet hall. Ito ay ginawa sa isa pakiramdam napakamaligaya sa pagpasok. Talagang hindi nagtitipid sa pera si Itay Huntington. Inilagay ni Julius Reed ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa, tinitingnan ang mga dekorasyon sa loob ng silid. Nandoon ang mga upuan natin. Sa sandaling marinig niya ang pangalang Itay Huntington, agad na napalitan ng kakaibang ekspresyon ang mukha ni Kella Radcliffe. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Julius Reed at dinala siya sa harap na hanay ng mga mesa. Sa bawat posisyon, mayroong isang kristal na nameplate. Nakaupo sa hapag kasama si Kella Radcliffe sina Itay Huntington, Ovidio Cook, at Aaron Jackson. At si Julius Reed, isang maluwalhating nominal na security guard para sa 5 State International, ay inayos din sa mesang ito. Ang posisyon, talaga bang nasa tabi mismo ni Itay Huntington? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 648 Ginoong Pendleton sa Lungguhit Isa. Halatang napansin din ito ni Kella Radcliffe. Nagtaas siya ng kilay at dumiretso sa kristal na nameplate ni Itay Huntington, sinusubukang kunin iyon. Ngunit kahit anong pilit niya, hindi natinag ang kristal na nameplate. Nag-isip sandali si Kella Radcliffe at tumalikod para kunin ang kristal na nameplate ni Julius Reed. Hanggat hiwalay ang dalawa, magiging pareho. Tuldok-tuldok-tuldok. Ngunit hindi rin gumalaw ang kristal na nameplate ni Julius Reed. Naayos ba ang lahat ng mga kristal na nameplate sa lugar? Paano sila ibababa pagkatapos ng piging? Hindi yan scientific. Tulad ng inakala ni Kella Radcliffe na naayos na ang lahat ng nameplates, bigla niyang hinawakan ang mga ito. Nahulog talaga ang sarili niyang crystal nameplate. Nagdilim ang mukha niya. Marahil, nawalan ng pandikit ang isang ito. Tumayo si Julius Reed, nagsasalita sa nanginginig na boses. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, kalampag.
Ang kristal na nameplate ni Aaron Jackson ay marahang ibinagsak ni Kella Radcliffe. Siguro nagkataon lang. Kalampag. Natamba rin ang kay Ovidio Cop. Ano naman ngayon? Tumayo si Kella Radcliffe habang nasa balakang ang kanyang mga kamay, iniangat ang kanyang ulo para tingnan si Julius Reed. Para siyang nakahuli ng babaeng babae. Walang imak si Julius Reed sa loob. Anong kinalaman nito sa kanya? Maaari mo lamang sisihin ang iyong mahinang lakas sa pagdudulot ng mga guni-guni. Sa lubos na kawalan ng kakayahan, malumanay na nagsikap si Julius Reed, sinusubukang itumba ang kristal na nameplate na may sariling pangalan. Maghahanap na lang siya ng dahilan mamaya. Sino ang nakakaalam na hihilahin ni Itay Huntington ang gayong pagkabansot? Basag. Nabasag ang nameplate, sa 2 piraso. Itay Huntington. Humugat ng malalim na hininga si Julius Reed, nangangati ang mga ngipin sa puot. Gaano karaming pandikit ang ginamit sa ilalim nito? Hehe, mukhang hindi talaga ako ganoon kalakas. Mahal, ang lakas mo. Sabi ni Kella Radcliffe na may ngiti na hindi masyadong ngiti, ang kanyang mga mata ay parang sa isang interrogating detective. Ang relasyon ni Itay Huntington kay Julius Reed ay malabo na. Ngayong nangyari na ang ganoong insidente, siya, bilang legal na asawa, ay natural na kailangang maging mapamilit. Oh, anong nangyari? Noon lang, lumapit si Itay Huntington, nakasuot ng pulang evening gown, ang buhok ay naka-wave sa malalaking alon, at ang kanyang labi ay pininturahan ng pula. Naglakad siya na may hadjejek ng ngiti. Itinuro ang sirang nameplate sa mesa, tila naguguluhan siya. Mr. Reed, paano nasira ang nameplate mo? May magpapagawa ako sa iyo ng bago at ipapadala ito. Hindi na kailangan. Mabagsik ang mukha ni Kella Radcliffe at malamig na sinabi, security guard siya, bakit siya uupo sa iisang table kasama ko? Pagkasabi noon, tumalikod siya, Julius Reed, pumunta ka at maghapunan kasama ang mga kasamahan mula sa Departamento ng Seguridad, itigil mo na ang pagdudulot sa akin ng gulo. Kung hindi siya maaaring magkaroon ng isang bagay, hindi rin ang iba. Sa totoo lang, lahat ng babae parang pareho lang kapag nagseselos. Hoy, wag mong gawin yan. Pinigilan ni Itay Huntington si Julius Reed, at bahagyang tumawa, may malaking kontribusyon si Mr. Reed sa aming kumpanya, karapat-dapat siyang umupo sa lugar na ito. Marahil ay may malaking kontribusyon kay Miss Huntington, tama ba? Malamig na sabi ni Kella Radcliffe. Kalimutan mo na. Walang magawa si Julius Reed. Si Kella Radcliffe ay walang awa kahit sa kanyang sariling mga tao nang magpasya siyang maging matigas. Pero at least magkakaroon na siya ng kaunting kapayapaan. Naipit sa pagitan ng 2 babae, ma-enjoy pa kaya niya ang pagkain. Kahit na ang banquet sa Hongmen ay hindi ganito kapana-panabik. Kalimutan mo na. Ako, ang big boss, tapos na akong makipaglaro sa inyong dalawa. Itinulak ni Julius Reed si Itay Huntington sa isang tabi at nagtungo sa labasan. Pakiramdam niya ay hindi sapat iyon para ilabas ang kanyang pagkadismaya, dumiretso siya sa opisina ng seguridad at nagpalit ng isang set ng damit ng security guard. Kuya, matalim ang tingin. Pagkatapos maupo sa mesa kasama ng security department, pinalaki ng isang security guard si Julius Reed at binigyan siya ng thumbs up. Hindi masama, napabuntong hininga si Julius Reed. Ang pagiging maganda ay isa ring dahilan ng mga paghihirap. At ang partikular na pag-aalalang ito ay gumugulo sa kanya sa libu-libong taon. Bago dito, may nagtanong, pamilyar ang lahat sa isa't isa, ngunit tiyak na bagong mukha si Julius Reed. Dahil sa napakalaking sukat nito, ang Five State International ay naging opisina kamakailan para sa isang alyansa sa negosyo. Ang mga tauhan ng seguridad ay lumawak ng halos 5 beses sa isang maikling panahon. Kaya kahit nakita nilang hindi pamilyar si Julius Reed, wala silang hinala. Pagkatapos ng lahat, ang mga numero sa mga damit na ito ay natatangi. Nagpapanggap bilang isang empleyado para mag-freeload sa Five State International. Malamang mabugbog ka hanggang mamatay. May mga mahigpit na tseke sa pasukan. Ang mga walang katuturang tao ay sadyang hindi makakapasok. Not bad, halos 1 linggo na ako dito. Walang humpay na bamantong hininga si Julius Reed, isang mukha ng pagkalungkot na nakaupo sa upuan. Ano ang ginawa niyang mali? Pinutol niya ang kanyang utak. Ang insidente ngayon ay ganap na inayos ni Itay Huntington. Siya rin ay naging biktima.
Pero bakit parang major blunder ito sa mga mata ni Kella Radcliffe? Bro, ano bang pinag-aalala mo? Tanong ng isang security guard sa iisang table. Lahat ng lalaki, mabilis silang makikilala kapag nagsama-sama. Kahit na pagkatapos lamang ng isang pulong, maaari nilang tawagan ang isa't isa bilang magkapatid. Pera, o babae? May nagtanong din sa tabi niya. Masaya ang lahat, maliban kay Julius Reed na mukhang nalungkot. Mga babae, kahit na si Julius Reed ay nabuhay ng hindi mabilang na mga taon, ang kanyang karanasan sa mga emosyon ay kaawa-awang mababa. Sa totoo lang, kung hindi dahil sa pagkawala ng memorya mula sa malaking labanan noon. Si Julius Reed ay hindi na mag-abala pang hawakan ang mga romantikong gusot ngayon. Ang gulo, hindi ba nakakatuwang maligo sa Pacific Ocean? Hindi ba mabango kumain ng hotpot sa Arctic? Hindi ba nakakakilig ang ice slide sa Antarctica? At ang klabong sa Himalayas, hindi ba't nakakatuwa? Bakit mo kailangang makipag-ugnayan sa mga babae? Hoy! Hinampas ng lalaki sa iisang table ang kamay niya at tumawa ng malakas. I knew it, our little brother here is trapped by love. Are you married, wife or girlfriend? Ang mga paksa para sa mga lalaki ay simple. Babae. Basta sa mga babae, wala silang katapusan na sasabihin. At mabilis din silang maging magkapatid. May pagkakaiba ba? Si Julius Reed, sa kabaligtaran, ay naintriga. Dahil kasal na siya kay Kella Radcliffe, kailangan niyang matutunan kung paano makitungo sa mga babae. Kung hindi, ang buhay sa hinaharap ay hindi mabata. At tumingin sa mga taong nasa harapan niya. Ang bawat isa sa kanila ay tila isang dalubhasa. Ang pagkakaiba ay napakalaki. Biglang tumayo ang lalaki, nagniningning ang kanyang mukha sa pagmamalaki. Kung ang isang asawa ay masuwayin, kailangan mong bugbugin siya. Isang kasintahan, tiyak na hindi mo siya mapapasyahan. Kung hindi mo siya itinutuwid bago ang kasal, ikaw ay nasa para dito pagkatapos. Talo. Tumaas ang isang kilay ni Julius Reed, okay lang ba? Talunin ang kanyang asawa, hindi niya kayang gawin iyon. Ang pagpatay sa mga dragon at pagpuksa sa mga tigre ay madali lang. Kahit na nahaharap sa libu-libong mga kaaway, hindi siya kumunot ang kanyang noo. Pero ang pananakit ng mga babae, hindi kaya ni Julius Reed. Huwag makinig sa kalokohan ni Mr. Pendleton. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang umakyat sa likod ni Mr. Pendleton at biglang itinulak pataas ang kanyang damit. Tumambad ang mga pasa sa likod niya. Lahat ito ay galing sa pagkurot sa kanya ng asawa ni Mr. Pendleton. Pakinggan mo na lang siyang bumubuga ng mainit na hangin dito. Bugbugin ang asawa niya. Tumawa ang kanyang kasamahan. Kung si Mr. Pendleton ay nangahas na magdala ng kutsilyo, ang kanyang asawa ay magkakaroon ng lakas ng loob na putulin ang kanyang pagkalalaki. Biglang napuno ng tawanan ang mesa. Kilala ng lahat ang isa't isa, kung sino ang may kailangan, alam nilang lahat. So, nakikita mo, matapos pag-usapan ito ng lahat, agad na namula ang mukha ni Mr. Pendleton, pinapaunawa ko lang ang batang kapatid dito, para hindi na niya maulit ang mga pagkakamali ko. Maganda ang ibig sabihin ni Mr. Bread, huwag mo siyang pagtawanan. Napabuntong hininga si Julius Reed. Bago siya umalis ng bahay, nakaluhod lang siya at nagkukuskos sa washboard gamit ang instant noodles bilang parusa sa social media. Tila hindi mas mahusay kaysa kay Mr. Pendleton. Pero after listening to their talk, parang lahat ng lalaki ay ganito. Anak, hindi mo pa sinasabi kung asawa o girlfriend. Kahit na ang kapaligiran ay pinukaw ni Mr. Pendleton, ang lahat ay sabik pa rin na lutasin ang problema ni Julius Reed. Bueno, ang isa ay asawa ko, at ang isa ay hindi. Inaaway ako ng dalawang babae ngayon, at nahihirapan akong mapagitna. Si Julius Reed ay labis na nagalit. Sa kasalukuyan, wala siyang ganoong intensyon kay Itay Huntington, ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Kella Radcliffe. Galing. Pagkatapos magsalita ni Julius Reed, nag-thumbs up ang mga tao. Ang batang ito ay hindi kapanipaniwala. Nakakaloko siya. Mabilis na lumabas ang mga boses na may pag-aalinlangan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 649 na nagpadala ng regalo si Elwood Thornycroft sa lungguhit isa. Pagyayabang man o hindi, hindi mahalaga. Tulungan niyo muna akong malutas ang problema. Hindi mapakali si Julius Reed na magpaliwanag.
Kahit na gawin niya, walang maniniwala sa kanya. Sinasabi nila na 3 cobbler ang gumagawa ng Zhugliang. Sa tulong ng mga taong ito na mag-brainstorm, hindi imposibleng malaman ito. Paano kung ang isa sa kanilang mga ideya ay talagang gumagana? Tuldok, mauna ka. Tama, ipakita sa amin ang larawan. Kapag natitiyak naming totoo ito, bibigyan ka namin ng mga ideya. Tuso talaga ang mga security na iyon. Hindi lang sila naniniwala na si Julius Reed ay maaaring magkaroon ng isang asawa at isang may bahay sa gilid. Magkakahalaga iyon. Sa sweldo lang ng security guard, imposibleng suportahan ang 2 babae. At mga kabataang babae doon. Literal na mga makinang nagsusunog ng pera. Kahit sabihin ko sa'yo, hindi ka maniniwala sa akin. Walang magawang iwinagayway ni Julius Reed ang kanyang mga kamay at sinabing, ang sitwasyon, pareho silang nagtatrabaho sa iisang kumpanya, ang asawa ko ang general manager, at ang manliligaw. Dumura, ang babaeng humahabol sa akin, ay ang chairman. Buhay sa mga babae, ha? Galing, anak, hindi ko nakitang darating. May something ka talaga. Sa sandaling sinabi niya ito, nagbago ang tingin ng lahat kay Julius Reed. Nakakainggit, nagseselos, maasim. Kung may nagsabi nito, baka hindi sila maniwala. Pero masyadong gwapo si Julius Reed. Kailangang aminin ng mga lalaki sa mesa, ang kanyang mukha ay perpekto para sa pamumuhay sa mga kababaihan. Hindi mahalaga kung nabubuhay ako sa mga babae, ang susi ay kung paano haharapin ang komplikadong relasyon na ito. Galit na galit si Julius Reed, bakit hindi makita ng mga taong ito ang pangunahing punto? Ang punto ay ang 2 babae ay nag-aaway sa selos, at siya ay nahuli sa gitna. Ano ang kinalaman nito sa mga status ng 2 babae? Hindi ba kayo nalilito sa problemang ito? Walang magawang tumingin sa kanila si Julius Reed. Hindi naman. Sabay-sabay na umiling ang lahat. Sa mga araw na ito, ang paghahanap ng asawa ay itinuturing na sapat na mabuti. At maglakas loob na mangarap na magkaroon ng isang may bahay. Ang mga tunay na mayaman ay hindi alam ang kalagayan ng mga nagugutom. Mga binibini at mga ginoo. Maligayang pagdating sa unang taunang komperensya ng Gonzales City Business Alliance. Sa entablado, sinimulan ng babaeng host na naka-red blazer ang event ng may matinding pananabik. Agad na pinatahimik ng boses niya ang buong banquet hall. Karamihan sa mga upuan sa banquet hall ay napuno na. Ilang pwesto na lang ang naiwan. Ang mga taong ito ay abala o dahil sa traffic jam. Sa normal na mga pangyayari, walang makaligtaan ang kapistahan na ito. Dumating na ang Five Lakes Clubhouse ng Gonzales City, Elwood Thornycroft, Miss Thornycroft. Maya-maya lang ay may sumigaw mula sa labas ng pinto. Habang dahan-daang bumukas ang mga pinto ng banquet hall, pumasok si Elwood Thornycroft kasama ang 4 na subordinate, na naglalakad papasok. Ngayon si Elwood Thornycroft ay nagsuot ng itim na leather na outfit na may kambal na nakapusod. Bawat tao sa likod niya ay may hawak na tray na gawa sa kahoy. Tinatakpan ng pulang tela sa mga tray. Sa hitsura nito, sila ay mga regalo. Ang kamakailang pagtatalo sa pagitan nina Fabian Percival at Itay Huntington ay gumagawa ng mga alon, at lahat ay napaka-curious. Ito ang weasel na nagbabayad ng pagbisita ng bagong taon sa manok walang magandang intensyon. Nabalitaan ko na si Miss Huntington ang nagho-host ng unang taunang pagpupulong ng alyansa ng negosyo, kaya sa ngalan ng aking ama na si Fabian Percival, Mr. Thornycroft, narito ako upang ibigay ang 4 na regalo kay Miss Huntington, sabi ni Elwood Thornycroft habang naglalakad siya papunta sa gitna ng venue, habang ang isang kamay ay nasa likod niya. Itinuro niya ang 4 na tray na gawa sa kahoy gamit ang kanyang kabilang kamay. Jade Ruy, Gold Kailan, isang tunay na pagpipinta ni Alistair Abernathy. Tungkod ni Boss, habang pinangalanan niya ang bawat item, itinaas ng mga bodyguard sa likod niya ang pulang tela. Nang may hayag ang huling bagay, tumahimik ang banquet hall. Naunawaan ng lahat ng naruroon ang ibig sabihin ng tungkod ng boss. Nang matalo at tumakas si Fabian Percival, ang tungkod ng boss ay nawala ng walang bakas. Ang bawat kahalili ng mga pinuno ng triad ng Gonzales City, kabilang si Aaron Jackson, ay gustong maghukay ng 3 talampakan sa lupa upang mahanap ang kayamanang ito. Gayunpaman,
Ang tungkod ng boss ay tila naglaho sa manipis na hangin, walang kahit isang bakas na natagpuan. Hanggang sa bumalik si Fabian Percival sa Gonzales City. Nasa wakas nakita na naman ng tungkod ng boss ang liwanag ng araw. Ngayon, sa pamamagitan ng pag-alok ng tungkod ng boss kay Itay Huntington, malinaw na walang magandang intensyon si Fabian Percival. Salamat, Mr. Thornycroft. Sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay, pinapanta agad ni Itay Huntington ang kanyang mga bodyguard at kolektahin ang lahat ng 4 na regalo. Hiniling din sa akin ng aking ama na maghatid ng mensahe. Si Elwood Thornycroft, na nakahawak sa kanyang likuran, ay matamang nakatingin sa entablado. Ngayon, ang mga bagay na ito ay ipinahiram lamang kay Miss Huntington. Sa hinaharap, lahat sila ay babawiin. Pagkatapos ng maikling katahimikan, nagsimulang mag-usap ang venue. Nagpapadala si Fabian Percival ng deklarasyon ng digmaan. Eksakto. Ano ang tungkod ng boss? Ito ay isang tanda ng gang. Kung maibibigay ni Fabian Percival ang tungkod ng boss, ibig sabihin ay balak niyang personal na bawiin iyon. Ito ay isang tahasang provocation. Talaga bang naglakas loob si Itay Huntington na tanggapin ito? Alam na alam ng lahat ng naruroon sa kanilang mga puso na isa lamang ang maaaring umiral sa pagitan ni Fabian Percival at Itay Huntington. Ang isa ay nakatadhana na Itaboy. Kinailangan nilang pumili. Sa totoo lang, ang pag-deploy ni Fabian Percival ng Elwood Thornycroft sa kritikal na yugtong ito ay nagsilbiring takutin ang mga negosyanteng naruroon. Dahil nandito ka, Miss Thornycroft, bakit hindi maupo at samahan kaming kumain? Sa isang kilos ni Itay Huntington, agad na inalis ng mga bodyguard ang basag na nameplate na pag-aari ni Julius Reed. Pinalaya ang isang bakanteng lugar. Dahil inanyayahan ako ni Miss Huntington, hindi ako tatayo sa seremonya. Si Elwood Thornycroft ay hindi nagpakita ng intensyon na umalis at direktang umupo sa upuan na orihinal na pagmamayari ni Julius Reed, umupo ng mahinahon. Sa katunayan, ang isang ama ng tigre ay walang anak na babae sa aso. Tingnan mo si Elwood Thornycroft, siya ay may ilang nerbiyos. Mukhang sandali na lang bago matalo ni Fabian Percival si Aaron Jackson. Kailangan nating gumawa ng desisyon sa lalong madaling panahon. Nang makita ang kalmado ni Elwood Thornycroft, maraming tao ang nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa. Ang mas maaga ay nangako ng katapatan, mas malaki ang mga benepisyong natatanggap. Kung ang isa ay huli na, kahit na ang kanilang kasalukuyang mga pag-aari ay maaaring hindi ligtas. Hello, pwede ko bang itanong kung saan nakaupo si Julius Reed? Habang si Julius Reed ay naghahanda na para kumain. Dahan-daang lumapit sa kanila ang isang binata na nakasot. Pinili niya ang mesang ito para magtanong dahil ang mga taong ito ay mga security at gatekeeper. Pakikipag-ugnayan sa mga empleyado ng kumpanya araw-araw. Kilala nila ang lahat ng mga empleyado. Julius Reed, parang narinig ko na ang pangalan. Ano ang kailangan mo sa kanya? Tulad ng nangyari. Ang tinanong ni Terek Lopez ay si Julius Reed mismo. Nako, magkaibigan kami. Nagkataon lang na galing ako sa kabisera at naisipan kong bigyan siya ng surpresa. Kilala mo ba siya? Naglabas si Terek Lopez ng 1,000 yuan mula sa kanyang bulsa, bakas ng ngiti sa kanyang mga mata. Ang pinakasimpleng at pinakaepektibong paraan upang makitungo sa mga taong ito sa ilalim ay pera. May naisip si Julius Reed ngayon at hindi siya nakarating, ngunit narito ang kanyang asawa. Tingnan mo. Nanatiling nakatutok ang mata ni Julius Reed sa kausap habang nagsasalita. Oh, nakakalungkot, pero kilala ko rin ang asawa niya. Pwede mong sabihin sa akin kung saan nakaupo ang asawa ni Julius Reed? Isang matalim na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Terek Lopez. Ang pagpapahiya sa asawa ni Julius Reed ay magdudulot pa rin ng kahihiyan kay Julius Reed. Ito ang taunang pagpupulong. Sa harap ng maraming madla. Nakikita mo ba ang mesa sa pinakaharap? Itinuro ni Julius Reed ang kinauupuan ni Itay Huntington, yung nakasuot ng itim, asawa ni Julius Reed yan. Pagkatapos magsalita, bumantong hininga siya, nakakainggit talaga, alam mo ba? Paanong ang isang hindi kapansin-pansing tulad ni Julius Reed ay magkaroon ng napakagandang asawa? Salamat, sa iyo ang pera na ito. Pinaikit ni Terek Lopez ang kanyang mga mata, mabilis na nakalock sa target. Matapos ilagay ang 1,000 yuan sa kamay ni Julius Reed,
Tumalikod siya at naglakad patungo sa mesang iyon. Sa totoo lang, gaya nga ng sinabi ni Jennifer Lopez sa kanya, ang asawa ni Julius Reed ay bahagi ng mataas na pamamahala ng kumpanya. Maging ang kanyang upuan ay nasa pinakaprestihiyosong posisyon sa unahan. Sa isip niyan, malamig siyang ngumisi, kumuha ng isang baso ng red wine sa dumaang table, at mabilis na naglakad patungo sa babaeng nakaitim. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 650. Pagtuturo sa iyong matuto ng paggalang sa lungguhit isa. Anak, kilala mo ba talaga siya? Bakit hindi ko alam kung sino si Julius Reed? Tumagilid si Mr. Pendleton at tahimik na nagtanong, bukod dito, hindi ba ang babaeng iyon ay anak ni Fabian Percival? Paano siya naging asawa ni Julius Reed? Nang pumasok si Elwood Thornycroft ngayon, nagdulot ito ng napakalaking eksena. Hindi ba malinaw sa lahat ng naroon? Ngayong kinuha ni Julius Reed ang pera nila at nagsinungaling, hindi ba siya gagantihan mamaya? Who the hell is Julius Reed? How come I've never heard of him? Meron pa ba tayong ganyang tao sa company natin? Tuldok-tuldok-tuldok, nagsalita ang isang security guard sa tabi ni Julius Reed. Nagsasalita siya habang kumakain ng alimango. Buddy, may lamok ka sa mukha mo. Smack, sinampal siya ni Julius Reed sa mukha. Aray. Napangiwi ang lalaki sa sakit, nasaan ang lamok? Taglamig na, saan manggagaling ang lamok? Dito, dahan-daang binuksan ni Julius Reed ang kanyang kamay para ipakita ang isang maliit na itim na tuldok. Dito tayo kumakain. Tumigil ka nga sa kadiri. May nagsabi. Nang samantalahin ang pagkakataon, diretsyong itinapon ni Julius Reed ang bagay. At naniwala lang ang binata na may lamok talaga. Nakakaloka ang batang ito. Bumulong si Julius Reed kay Mr. Pendleton, maghintay ka lang, siguradong may gagawin siya. Sa sandaling pagmasdan ko ang mukha ng batang iyon, alam kong hindi siya mabuti. Marunong ka bang magbasa ng mga mukha? Ilabas mo ang iyong tenga. Si Mr. Pendleton ay hindi naniwala sa kanya. Ngunit mabilis na naakit ng kanilang pag-uusap ang iba pang mga security guard. Buddy, sinasabi mo bang walang kwenta ang lalaking iyon sa suit? Ganyan ang pananamit ng Nines, hindi siya pupunta rito para manggulo, di ba? Nagseselos ka lang. Sa isang normal na araw. Mahilig silang magchismisan. Ngayon ay may paksang tatalakayin, mas sabik silang mag-chat. Isipin mo, ang taong ito ay patuloy na nagsasabi na kilala niya ang asawa ni Julius Reed, ngunit nang makita niya si Elwood Thornycroft na nakaupo doon, hindi niya ito nakilala. Mahiwagang sinabi ni Julius Reed, sinasabi ko sa iyo, tiyak na narito siya para manggulo. Mula nang pumasok si Derek Lopez sa silid, alam ni Julius Reed na hindi siya magaling. Sa mga araw na ito, 9 sa 10 tao na naghahanap sa kanya ay mga kaaway. Ang huli ay maaaring maging isang kaaway din. Who cares? Anyway, sa sandaling inisin niya si Elwood Thornycroft, tiyak na mabubunyag ang tunay na pagkatao ng batang ito. Pagkatapos, magiging malinaw ang lahat, bagay yan. May sense ka. Ang Elwood Thornycroft na iyon ay hindi rin magandang ibon, na nangangahas na guluhin ang aming chairman. Sa sandaling marinig ng mga security guard ang pagsusuri ni Julius Reed, napagtanto nilang lahat na may higit pa sa sitwasyon. Kung tungkol sa pera, walang silbi sa akin. Nagkalat si Julius Reed ng $1,000, ibinigay ito sa 10 tao sa hapag. Kunin mo, kahit hindi gaano, sapat na para makabili ng isang pakete ng sigarilyo. Paano natin matatanggap ito? Sunod-sunod na tumanggi ang lahat, ngunit nasa bulsa na nila ang pera. Mamaya, kung gumawa ng anumang galaw ang batang iyon, sugurin mo siya kaagad. Iminuwestro ni Julius Reed ang kanyang kamay, nasa mesa ang aming amo. Dapat nating tiyakin ang kanyang kaligtasan. Sa oras na iyon, lahat kayo ay bibigyan ng kredito sa inyong mga gawa. Salamat sa tip, little bro. Eksakto. Nandyan pa rin ang chairman natin. Kung gumawa ng stunts ang batang iyon, ay back up mo ako. Paanong hindi ko naisip ito? Sa muling pagtingin kay Julius Reed, lahat ay nakadama ng tunay na paggalang. Ang pag-save sa chairman, ay isang promosyon at isang pagtaas sa malayo. Mukhang kahit na ang mga much ay kailangang magkaroon ng ilang mga tunay na kasanayan. Matapos ipaalala ni Julius Reed,
Ibinaba ng lahat ng nasa mesa ang kani-kanilang chopsticks at matamang tinitigan si Derek Lopez. Samantala, walang ideya si Derek Lopez na siya ay nasa panganib at masayang lumapit sa Elwood Thornycroft. Sa pagdaan niya sa ulo ni Elwood Thornycroft, casual niyang binitawan ang kanyang kanang kamay. Ang baso ng alak ay nabasag mismo sa ulo ni Elwood Thornycroft. Tumalsik ang pulang alak sa buong katawan niya. Tumawag ka talaga, mga kapatid, go. Ang mga security guard sa entrance table ay lumukso na parang mga kuneho, na naabot si Derek Lopez sa loob lamang ng 5 segundo. Miss, pasensya na. Ako kasi, Chairman, mag-ingat ka. Thud. Bago pa matapos magsalita si Derek Lopez, malakas na tumilapon si Mr. Pendleton, pinada pa siya sa lupa. At dinumog siya ng iba pang mga security guard, na iniwang walang pagkakataong makatakas si Derek Lopez. Bitawan mo ako, matagal na ba kayong lahat? Ako ay. Kahit sino ka pa, kung manggahas kang manggulo sa aming piging, babayaran mo ang halaga. Si Julius Reed ay dumating sa likod ng mga taong ito, sumisigaw ng malakas. Tama, talunin mo siya, bang. Nang hindi nabibigyan ng pagkakataon si Derek Lopez na magpaliwanag, ang mga security guard ay naglunsad ng mga suntok at sipa. Tumigil ka, bitawan mo ako. Ang dating maningning na si Derek Lopez ay namamaga at nabugbog dahil sa pambubugbog. Tuluyan na niyang nawala ang debonair charm na taglay niya pagdating. Tama na, itigil mo na. Nang makitang maaaring mapatay ng pambubugbog ang lalaki, nagmamadaling inutusan sila ni Itay Huntington na tumigil. Ikaw, hingal na hingal si Derek Lopez sa sakit, humihingi ka ng kamatayan. Bang! Sinipa siya ni Julius Reed, dahilan para mapasigaw si Derek Lopez sa matinding paghihirap. Julius Reed, itigil mo ito. Sabi ni Itay Huntington na nakakunot ang noo. Julius Reed. Nang marinig ito, kinilig si Derek Lopez. Tumingin siya sa security guard sa harap niya na may malungkot na mukha, ikaw si Julius Reed. Ngayon, napagtanto ni Derek Lopez na siya ay nilalaro. Naglaro na parang unggoy. Niloko nila siya sa kanyang pera at pagkatapos ay binugbog siya ng itim at asol. Kahihiyan. Ang tunay na kahihiyan. Tama, hinahanap mo ako, hindi ba? May sasabihin ka. Tumayo si Julius Reed sa harap ni Derek Lopez, nakangiting nagtanong, kung hindi ako nagkakamali, ito ang una nating pagkikita. Pero parang wala akong natatandaang may kaibigan akong katulad mo. At saka, sinasabi mong kaibigan mo ako, pero hindi mo ako makikilala kapag nakatayo ako sa harap mo. Joke yun. Julius Reed, ang lakas ng loob mong paglaruan ako ng ganito. Nanginginig sa sakit, si Derek Lopez ay tila malapit ng malaglag. Ginamit niya ang koneksyon ni Jennifer Lopez para makapasok sa end-of-year gala ng Gonzales City Business Alliance. Ang gusto lang niya ay ipahiya si Julius Reed sa harap ng lahat. Pero sinong makakaalam na siya pala ang ipapahiya ng kanyang kalaban? Nilero kita. Tumingin si Julius Reed sa mga nakapaligid na security guard, naglaro ba ako sa kanya? Hindi. Wala akong nakita. Purong kalokohan. Sikat na honest ka. Sabay-sabay na tumstigo ang lahat, na nagpapatunay sa pagiging inosente ni Julius Reed. Ngunit sa kanilang mga mata, halata ang inggit. Ito ba ang maalamat na si Julius Reed? Tungkol ba ito sa asawa ng isang tao na ninakaw, at ang asawa ay naghiganti? Ang pera ay nasa kanilang mga bulsa pa, kinailangan nilang suportahan ang kamay na nagpapakain sa kanila. Ngunit sa loob, sila ay puno ng paghanga. Para sa isang security guard na nangahas na maging mapangahas sa harap ng chairman, hindi pa nakita ni Mr. Pendleton ang ganoong bagay sa loob ng kanyang 10 taon sa 5-state international. Wow, nakipagkaibigan sa kanila habang kumakain. Sabi ni Itay Huntington, na nakataas ang isang kilay sa pagtataka. Halatang nagsisinungaling ang mga security guard. Hindi ba nila nakikita ang isang lalaki na binubugbog hanggang sa isang pulpol? Total, ako ang security guard na personal mong itinalaga, kaya dapat ay makisama ako sa aking mga kasamahan. Seryosong wika ni Julius Reed. Ang pahayag na ito ay nabigla kay Mr. Pendleton at sa iba pa. Isang tagalabas ang nagpaparachute, isang nepotism hire. Ito ay magiging isang problema. So isa ka lang mabahong security guard. Napangisi si Derek Lopez mula sa lupa.
Ang akala niya ay isang mabigat na tao ang kanyang kalaban, ngunit isa lang pala itong gatekeeper. Maaari mo akong insultuhan, ngunit hindi mo maaaring insulto ang aking propesyon. Kumunat ang noo ni Julius Reed, at hinubad niya ang kanyang uniforme. Ngayon, wala akong kinalaman sa 5-State International. Binugbog kita para turuan ka ng leksyon tungkol sa paggalang. Pagkatapos niyang magsalita, itinapon niya ang uniforme niya sa mukha ni Itay Huntington at muling sinipa. Habang sumisigaw si Derek Lopez sa matinding paghihirap. Sumunod naman ang mga security guard sa likod ni Julius Reed. Wala rin tayong kinalaman sa 5-State International ngayon. Matapos malaglag ang kanilang mga uniforme, walang awa nilang sinipa si Derek Lopez.